Si Seo Hae-jin ay isang nangungunang guro sa isang sikat na hagwon. Halos lumabas na ang mga ad niya sa lahat ng bus stop signage. Sa halos 10 taon ng pagtuturo, nagtatrabaho siya ng walang pagod at nagturo ng maraming henerasyon ng mga estudyanteng kulang sa kaalaman. Siyempre, ang kanyang sweldo ang pinakamataas sa hagwon. Simple lang ang dahilan, siya ang guro na pinakatumpak na humuhula sa mga tanong sa entrance exam ng universidad, at siya ang tagapamahala ng asignaturang tradisyonal na panitikan. Ang pagsusulit sa universidad sa Korea ay isang hangganan na naghihiwalay sa mga klase sa lipunan. Ang mga guro ng hagwon, tulad ni Seo Hae-jin, ang nangunguna na gumagabay sa mga magulang at estudyante na unang humarap sa mahigpit na paghihiwalay ng lipunan. May isang katangian si Seo Hae-jin, alam niyang paunlarin ang kakayahan ng bawat estudyante, at nakikinig pa nga siya sa kanilang paliwanag sa mga tanong sa pagsusulit. Nang araw na iyon, isang babaeng estudyante na katatapos lang ng pagsusulit sa paaralan ang umiyak ng humahagulgol habang nakadapa sa mesa. Ang simpleng dahilan ng kanyang kalungkutan ay nang basahin niya ang comprehension passage. Iba ang pagkakaintindi niya sa isang linya ng tula kumpara sa pananaw ng guro na naghanda ng tanong. Bumili si Hae-jin ng isa pang set ng kape para sa staff at dinala ito sa office. Nakasalubong niya si Kim Si-kim sa hagdan at pinuri siya ni Kim Si-kim na sinabing, "Seo Hae-jin, mukhang lumalabas na ang lahat ng talento mo ngayon. Mukhang mas maganda ang performance ng bagong klase ng middle school kaysa sa inaasahan at may mga taong gustong pumasok sa klase mo kahit puno na. Alam mo ba kung gaano karaming taong humingi sa akin na dagdagan ko ang enrollment mo?" Umiti lang si Hae-jin at umiling. Sa kanyang puso, mayroon siyang malalim na hangarin na lampasan ang lahat ng nakaraang taon at makuha ang unang lugar sa school. Dahil lamang sa pagiging pinakamahusay na guro, makakamit niya ang kanyang pinakamahalagang layunin. Ipinakita ng estudyante ang kanyang pag-aalinlangan, at nang malaman ito, sinadya ni Seo Hae-jin na makipag-ugnayan sa guro na gumawa ng tanong, ngunit hiniling ng guro na magkita sila ng personal sa paaralan. Sa simula, inakala ng guro ng panitikan na siya ay isang magulang ng estudyante, at matyaga nitong ipinaliwanag ang pagkakaiba ng ironya at kontradiksyon. Ngunit gusto lang malaman ni Seo Hae-jin kung naiintindihan din ba ito ng ibang guro ng pambansang wika. Sa huli, walang nagawa ang guro kundi gamitin ang tanong bilang 8 halimbawa para patunayan na tama siya. Sa isang sulyap, napansin ni Seo Hae-jin na bagamat magkatulad ang dalawang tanong, magkaiba ang kahulugan ng mga ito, kaya ang sagot na ironya ang tama. Iniisip ng guro ng pambansang wika na si Seo Hae-jin ay isang guro ng hagwon na pumunta para magsimula ng gulo, kinukwestiyon ang kakayahan ng guro na gumawa ng tanong, at kulang pa sa pinakamababang respeto. Hindi na nakatiis si Seo Hae-jin, at tuwirang sinabi na ang mga konseptong tulad ng kontradiksyon at ironya ay matagal nang inalis sa mga pagsusulit. Bakit itinuturo pa rin ang mga ito sa hagwon? Hindi ba dahil ginagamit pa rin ng ilang guro ang mga konseptong ito? Huwag mong laging ginagamit ang mga academic records ng mga estudyante para manakot. Kinabukasan, mayroong mga nakasulat na tanong sa board sa hagwon. Nagalit ang guro ng pambansang wika at hinawakan sa balikat si Seo Hae-jin. Mabuti na lang at pinigilan sila ng ibang guro, kaya tumigil ang kaguluhan. Nang gabing iyon, medyo nabalisa si Seo Hae-jin at napatingin siya sa board ng achievements. Sa loob ng maraming taon, marami na siyang nagawang top score sa entrance exam ng universidad. Ang unang-una ay si Lee Jun-ho mula sa Chanyang High School. 10 taon na ang nakalipas, nag-aral si Lee Jun-ho sa klase ng hagwon at nakakuha ng mahusay na resulta. Nakapasa siya sa universidad at ngayon ay isang elite sa mundo ng corporate. Ngunit nang pumasok siya sa corporate world, sa wakas ay naintindihan niya ang malupit na batas ng lipunan. Sa kasalukuyan niyang sweldo, hindi siya makakabili ng bahay sa buong buhay niya. Bagamat nagmamay-ari ang kanyang mga magulang ng isang palapag sa isang high-end complex, hindi niya kailanman itinuring itong kanyang ari-arian. Tila nakatagpo rin siya ng pagkakabuhol sa kanyang buhay. Nang kausapin niya ang kanyang mga kasamahan, sinabi nila na ang pera ng mga estudyante ang pinakamadaling kitain. Kahit na gumuho ang mundo, gagawin ng mga magulang ang lahat para mapag-aral ang kanilang mga anak sa isang prestihiyosong universidad. Ang hagwon na kanilang pinagtatrabahuhan ay ang pinakamabilis na lumalagong negosyo. Hindi niya alam kung ito ay dahil sa pagiging pabigla-bigla o dahil nakahanap siya ng bagong direksyon. Nang araw na iyon, tahimik siyang nagpasya na humanap ng bagong paraan para sa kanyang buhay na pinipigilan. Sa malas, dumating siya sa hagwon at nakita ang kanyang dating guro, si Seo Hae-jin, na mag-isang umiinom ng beer sa opisina. Pagkatapos ng 10 taon, nagulat si Seo Hae-jin na makita siya rito. Nakikita pa niya ang pangalan ni Lee Jun-ho sa board ng achievements at iniisip pa niya ang kalagayan nito. Hindi niya akalain na darating ito sa sandaling ito. Bilang kanyang dating guro, talagang masaya siya. Hinawakan ni Seo Hae-jin ang kamay ni Lee Jun-ho at sinabihan itong i-add agad ang kanyang numero. Bagamat lumipas ang 10 taon, si Lee Jun-ho pa rin ang kanyang ipinagmamalaki. Maging ang pangalan niya sa contacts niya ay hindi pa niya kailanman binago. Nang gabing iyon, marami silang napagkwentuhan. Ang trabaho ng isang guro ng hagwon ay tila nakababagot. Ngunit kay Seo Hae-jin, nananatili ang matinding pakiramdam ng misyon. Ang kita niya ay isang bagay na hindi matutumbasan ng mga empleyado ng malalaking kumpanya na tulad nila. Hanggat nariyan ang entrance exam sa universidad, ang hagwon nila ay patuloy na unlad. Nang marinig ito, tila nakahanap si Lee Jun-ho ng bagong direksyon. Tiningnan niya ang advertisement sa bus stop. Sa susunod na buwan, magsasagawa ang hagwon ng entrance exam para sa mga bagong guro.
Naghihintay ang premyong 50 milyong won. Galing sa pamilyang middle class si Lee Jun-ho at nagtatrabaho na siya sa isang kumpanya sa loob ng ilang taon. Naiintindihan ng kanyang ama ang kasalukuyang kapaligiran ng trabaho at sinabi niyang hindi masama ang posisyon niya sa departamento ng pagpaplano. Dapat din siyang mag-isip-isip. Kamakailan, ang guro ng Hagwon na nagpunta sa paaralan upang makipag-away ay naging sanhi ng pagkalat ng chismis sa grupo ng mga magulang. Si Sang-sop na nakipagtalo kay Seo Hae-jin ay nakaranas din ng malaking pressure. Nang araw na iyon, kusa niyang tinawagan si Seo Hae-jin at hiniling na magkita sila. Una, humingi siya ng paumanhin para sa kanyang hindi makatuwirang pag-ugali sa opisina at pagkatapos ay ipinaliwanag din ang kanyang mga paghihirap. Isang taon na ang nakalipas, guro pa rin siya sa isang probinsya. Nakakita siya ng pagkakataon kaya siya nailipat sa isang pangunahing high school. Upang patunayan ang kanyang kakayahan sa kanyang mga kasamahan at mga magulang, labis siyang nagsumikap sa paggawa ng pagsusulit. Kaya, aayusin niya muli ang pagsusulit sa panitikan, ngunit hindi pa rin niya itinuturing na guro ang babaeng nasa harapan niya. Iniisip ni Sang-sop na medyo lumana ang kanyang pananaw, ngunit mayroon pa rin siyang kaunting pagpapahalaga sa sarili. Mula ngayon, direkta na niyang kakaharapin ang mga guro ng Hagwon. Hinahamak niya ang mga taong kailangang pumirma ng kontrata para makakolekta ng bayad bago magturo at pakiramdam niya ay kahihiyan sila sa propesyon ng pagtuturo. Ito ang nais ipahayag ni Sang-sop nang imbitahan niya si Seo Hae-jin na magkita. Tungkol sa pag-aalinlangan ni Sang-sop, hindi agad sumalungat si Seo Hae-jin, ngunit alam niyang ang dahilan kung bakit siya naging guro ay hindi lang dahil sa pera. Opisyal na nagsimula ang pagpili ng bagong guro ng Hagwon. Nang araw na iyon, nakita ni Seo Hae-jin ang kanyang mahusay na estudyanteng si Lee Jun-ho na lumitaw sa grupo ng mga aplikante sa examination room. Hindi siya makapaniwala at patuloy siyang paikot-ikot sa pintuan. Nang matapos si Lee Jun-ho sa kanyang pagsusulit, inanyayahan siya ng isang babaeng estudyante na uminom. May iba pang babaeng estudyante na gustong sumama sa kanya para uminom. Nang sasang-ayon na siya, nakita niya si Seo Hae-jin na palihim na nakatayo at nakatingin mula sa pinto, kaya matalino siyang tumanggi. Nagkatinginan silang dalawa sa gitna ng maraming tao. Nagulat si Seo Hae-jin kung bakit naroon si Lee Jun-ho at nalaman niyang gusto nitong maging guro sa Hagwon. Nagkita sila sa isang restaurant. Nagulat pa rin siya sa pinili ni Lee Jun-ho, ngunit seryoso ito at pinag-isipan na ng mabuti sa loob ng ilang linggo. Kasabay nito, marami na rin siyang inihanda para sa teaching exam at naghahanda na rin siyang mag-resign. Nang marinig ito, tila nagulantang ang damdamin ni Seo Hae-jin. Tinanong niya kung masyado bang mahirap ang trabaho nito. Ngunit nang marinig niya sa wakas ang dahilan ni Lee Jun-ho, sa darating na panahon, kikita siya ng 10 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyan niyang kumpanya. Iyon ang pangunahing motibasyon niya para sumali sa Hagwon. Naisip ni Seo Hae-jin na kung dahil lang sa pera, dapat niyang pag-isipan itong muli. Ang trabahong ito ay kukuha ng maraming personal na oras. Nang makita ni Seo Hae-jin na hindi nakinig si Lee Jun-ho sa kanyang payo, sumuko na lang siya. Di nagtagal, natapos na ang hapunan. Akmang bubuksan na ni Seo Hae-jin ang kanyang payong para umuwi nang hablutin ito ni Lee Jun-ho. Gusto niyang tawagin siya ni Seo Hae-jin na guro. Ang dahilan kung bakit niya hinangad ito ay nagsimula 10 taon na ang nakakaraan. Noon, si Lee Jun-ho ay isang pasaway na high school student na dinala ng kanyang mga magulang sa Hagwon. Nagkataon na nakilala niya si Seo Hae-jin na nagtatrabaho part-time noong 3rd year college siya. Dahil sa kabataan ni Jun-ho, nang makita niya ang magandang babae, bigla niyang tinawag itong ate. Nang marinig ito, biglang sumeryoso si Hae-jin at hiniling sa kanya na maging seryoso. Hindi ko gustong sayangin ng mga magulang mo ang kanilang pera para lang makakuha ng masamang marka, kaya mula ngayon, tawagin mo akong guro. Naalala pa rin ni Hae-jin ang pagtatagpo nila noon. Alam niyang gustong-gusto ng batang iyon na maging parang matanda, ngunit palagi niya itong itinuturing na bata. Kinabukasan, pumunta si Hae-jin sa opisina ng Hagwon at kinuha ang resume ni Jun-ho mula sa kanyang kasamahan. Napansin ng kanyang kasamahan ang kakaibang kilos na ito. Hindi niya akalain na ang guro Seo, na kilala sa pagiging patas, ay magkakaroon ng espesyal na interes sa isang tao sa listahan ng panayam. Dahil dito, naging mausisa siya. Nang marinig ang pangalan ni Lee Jun-ho, nagulat ang mga guro at dali-daling sinabihan si Seo Hae-jin na tingnan ang litrato upang kumpirmahin ang kanyang hinala. Kasabay nito, inanyayahan ni Seo Hae-jin si Tesorero Yoon na lumabas at ibinigay ang resume ni Lee Jun-ho. Nang marinig ito, nagulat si Tesorero Yoon kung bakit biglang ginawa ito ni Seo Hae-jin. Ang simpleng dahilan ay dahil dati niya itong estudyante, hindi niya matanggap na ang kanyang mahusay na estudyante ay magtatrabaho sa isang Hagwon. Malinaw na nahirapan siya sa pagpasok sa isang malaking kumpanya at tiyak na naiintindihan din ni Tesorero Yoon kung gaano kalaki ang pressure sa kanilang propesyon. Ang isang estudyante na tulad niya ay talagang hindi marunong, bilang isang guro, paano niya ito hahayaan? Umaasa si Seo Hae-jin na pahirapan ni Tesorero Yoon ang demo teaching para malaman ni Lee Jun-ho na mahirap ito at bumalik na lang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nag-text na si Lee Jun-ho na nakapasa na siya sa writing exam kahit hindi mausisa si Seo Hae-jin, naging ugali na ni Lee Jun-ho ang pagpapaalam sa kanya ng resulta. Ginagamit ng binata ang sarili niyang paraan para lapitan ang kanyang dating guro, humiram ng silid-aralan sa kanyang kaibigan, at naghanda pa ng phone stand, gusto niyang simulan ang pag-ensayo bilang isang guro.
Sa pagkakataong ito ay seryoso siya at tinatarget niya ang posisyon ng guro ng panitikan. Kasabay nito, nag-resign na rin siya sa malaking kumpanya kaya wala na siyang balikan at nagpunta pa siya sa salon para magpalit ng bagong hairstyle. Habang nagjo-jogging, nagre-review din siya ng kanyang mga lecture at mabilis na dumating ang araw ng demo teaching. Sakto naman na si Seo Hae-jin ay isa sa mga hurado, ang hagwon nila ay napakasikat at ang sahod ay napakataas. Ang bawat guro na nagde-demo ay may natatanging talento. May nagsuot ng uniforme ng estudyante para kunin ang atensyon ng mga estudyante na nagtuturo ng masigla at kawili-wili. Mayroon namang mga batikang guro na may dekadang karanasan sa pagtuturo. Sa wakas, turno na ni Lee Jun-ho. Sa simula, magalang siyang yumuko sa mga hurado, ngunit nakita niya na si Seo Hae-jin na nakaupo sa upuan ng hurado ay hindi tumitingin sa kanya. Naghanda siya ng kalahating araw, pagkatapos ay lumapit sa tabi niya, malakas na inihampas ang request form sa mesa at sinabihan itong lumabas, at sinabi pa na kung hindi makikinig ng seryoso, ibabalik niya ang bayad at ibigay na lang ang pwesto sa iba. Ito ang mga salitang sinabi ni Seo Hae-jin sa kanya noon, at ngayon, binago niya ang papel at direktang inulit ang mga ito sa harapan niya. Alam ni Seo Hae-jin ang kanyang plano, kaya pinapaalalahanan niya si Lee Jun-ho na mayroon lang siyang 0 minuto at oras na para ipakita ang kanyang kakayahan. Sa pagkakataong ito, pinili ni Lee Jun-ho ang estilo ng isang diktador na guro. Unang pinagalitan ang mga estudyante sa klase, pagkatapos ay emosyonal na isinalaysay ang damdamin ng isang mahinang estudyante na katulad niya. Kasabay nito ay walang pakundangan siyang tumingin kay Seo Hae-jin na nakaupo sa ibaba. Binigyan ito ng malisyosong kindat, at pagkatapos ay sinimulan ang lecture ngayong araw. Sadyang inulit niya ang mga salitang sinabi ni Seo Hae-jin sa kanya noon. Sa mga panahong iyon ng kabataan, ang bawat sandali nilang magkasama ay nakaukit sa puso ng binata. Ngunit paano hindi malalaman ni Seo Hae-jin ang kanyang nararamdaman? Dahil si Lee Jun-ho ay isang espesyal na pagkatao para rin sa kanya. Mabilis na tinasa ng mga nangungunang instruktor si Lee Jun-ho, maging sa pagiging palakaibigan, kakayahang mag-focus, o ang kanyang mga kaalaman, natugunan niya ang mga kinakailangan ng guro ng hagwon. Lubos na nasiyahan si Kim Si-kim sa kanyang pagganap. Ngunit nakahanap si Seo Hae-jin ng kahinaan ni Lee Jun-ho, nakapagtapos na siya ng 0 taon, at sa panahong iyon ay 2 beses nang nagbago ang entrance exam sa universidad, at malaki na ang pagbabago sa direksyon ng mga tanong sa pagsusulit. Hindi siya naniniwala na may sapat siyang kakayahan para sa trabahong ito. Kung sasanayin siya, malaki ang magiging gasto sa human resources at material resources ng hagwon dahil kailangan ng maraming mapagkukunan para makalikha ng isang mahusay na guro. Bagamat sinabi ito ni Seo Hae-jin, sa puso ni Kim Si-kim ay pabor pa rin siya kay Lee Jun-ho. Matapos ang demo teaching, umuwi si Lee Jun-ho at umamin sa kanyang mga magulang na nag-resign na siya sa trabaho para maging guro sa hagwon. Nagalit ang kanyang ama at ang kanyang ina ay halos mawalan ng malay sa galit, ngunit hindi nila natinag ang kanyang desisyon. Kinabukasan, inimbitahan siya ni Seo Hae-jin na lumabas at tuwirang sinabi sa kanya na hindi siya maaaring pumasok sa kanyang hagwon at isinalaysay din ang mga paghihirap ng propesyon. Dati ay ipinagmamalaki niya ang madaling kita at tinawag itong pangarap na trabaho, ngunit iyon ay pagmamalabis lamang. Sa lugar na ito ay puno ng mga taong tulad niya. Sinabi niya na ang pagpasa ni Lee Jun-ho sa universidad ay ang kanyang maluwalhating sandali, ngunit iyon ay panlilin lang din sa kanya. Dahil lang sa malaking bonus na natanggap niya noon, sa tuwing tinatawag niya siyang guro, nakakaramdam siya ng hiya. Bago pa matapos magsalita si Seo Hae-jin, pinutol siya ni Lee Jun-ho na sinabing ayaw niyang marinig ang tunay na iniisip ni Seo Hae-jin at hindi rin niya tinatanong kung sulit ba ang propesyong ito. Gusto lang niyang pagbutihin ang performance ng mga estudyante at kumita ng pera, at hindi siya gaanong nag-iisip tulad niya. Bukod pa rito, ang pag-i-schedule ng pribadong pulong sa isang aplikante at pagsasabi sa kanya na sumuko ay tila hindi naaayon sa mga regulasyon ng kumpanya. Agad na nailang si Seo Hae-jin sa kanya, hindi niya inaasahan na magiging ganoon katigas ang ulo ng binatang ito, at naguguluhan siya. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Kim Si-kim, ang guro ng panitikan sa pangunahing paaralan na dating nakipagtalo sa kanya. Biglang idineklara ni Sang-sop na tataasan niya ang hirap ng pagsusulit sa quarterly assessment na ito, at gagamitin din ang labis na oras para gabayan ang mga estudyante na mapabuti ang kanilang performance. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa hagwon, ngunit nanatiling tiwala si Seo Hae-jin sa harap ng matinding paghamon ng kalaban. Magtutuon siya sa pag-aayos ng siyentipikong kurikulum para sa average at mahihinang estudyante, at kailangan pa niyang mapataas ang kanilang performance para mapanatili ang reputasyon ng hagwon. Kasabay nito, hiwalay na inimbitahan ng ama ni Lee Jun-ho ang anak. Naiintindihan niya ang kasalukuyang sitwasyon ng ekonomiya, kung saan tumaas ng husto ang presyo ng pandaigdigang hilaw na materyales. Kung iisipin ang pagtaas ng interest rate, makakaapekto ito sa import at export trade. Alam niya na magbabawas din ng empleyado ang malaking kumpanya ng kanyang anak. Sa totoo lang, naiintindihan niya na gusto nitong makawala sa gulong iyon, at sinabi pa niya na kung kailangan nito ng pahinga para mag-aral pa, tutulungan niya ito. Ngunit hindi sumagot si Lee Jun-ho dahil malapit na siyang lumipat. Matanda na siya at ayaw nang umasa sa kanyang mga magulang. Bukod pa rito, magdadala siya ng savings account na may milyon-milyong sahod bawat buwan, at magsisikap siya ng ilang taon upang makabili ng apartment sa mayamang lugar. Nangako siya sa kanyang ama na ang pagiging guro ng hagwon ay hindi isang pabigla-bigla ang desisyon, kundi isang maingat na pinaghandaan.
Ang usapan ng gabing iyon ay natapos ng hindi maganda. Kasabay nito, nagpunta si Kim Si Kim para hanapin si Seo Hae-jin sa hating gabi. Malinaw niyang nakikita ang puot nito kay Lee Jun-ho, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit patuloy na nagpapakita ng mayabang na saloobin si Seo Hae-jin na parang isang tagapagturo sa binata. Hindi niya kailanman itinuring si Lee Jun-ho bilang isang magiging kasamahan. Bakit ba siya patuloy na nagmamatigas sa kanyang posisyon? Ang mga salitang iyon ay tila nagpagising sa kanya. Muling pinanood ni Seo Hae-jin ang video ni Lee Jun-ho, gustong suriin ito ng mas objektibo at ibahagi ang kanyang iniisip kay Kim Si Kim. Ang dahilan kung bakit nagustuhan ni Kim Si Kim si Lee Jun-ho ay dahil sa kanyang kakayahan. Nakita niya ang pagnanasa na sumisinag sa mga mata nito. Gwapo siya, maganda rin tingnan sa kamera, at tiyak na magugustuhan siya ng maraming babaeng estudyante. Ang mahalaga ay nakita rin ng mga kasamahan ni Lee Jun-ho ang kanyang pagsisikap sa pagsusulat sa blackboard. Malinis ang kanyang sulat kamay at gumamit siya ng maraming kulay para sa pagkakakilanlan. Pagkatapos, inimbitahan siya ni Seo Hae-jin na lumabas. Una, humingi siya ng paumanhin dahil sa kanyang labis na reaksyon kanina. Kasabay nito, sinabi niya na nakapasa si Lee Jun-ho sa Hagwon test. Sinabi rin niya kay Lee Jun-ho ang mga paghihirap ng pagiging guro sa Hagwon. Limitado lang ang bilang ng mga estudyante. Lahat sila ay kanyang kakumpetensya. Kung bumaba ang performance ng estudyante, kailangan niyang panagutan ang lahat. Lahat ay kakumpetensya kaya walang tutulong sa kanya. Maging ang emosyon ng estudyante ay nakakaapekto sa performance ng kanyang trabaho. May mga magpapakalat ng masamang balita at may mag-udyok pa sa kanilang mga kaibigan na umalis na magdudulot ng kaguluhan sa klase. Ang mga bagay na ito ay pangkaraniwan na. Kung hindi siya makakapagturo ng klase, wala siyang kikitain. Ang pinakamasamang resulta ay matanggal siya sa Hagwon. Ito ang mga paghihirap na kakaharapin niya sa hinaharap. Direkta niyang sinabi ang katotohanan sa kanya. Agad namang napansin ni Lee Jun-ho ang pagiging seryoso ni Seo Hae-jin kaya nagbiro siya. Tinanong niya kung may pinagdadaanan ba ito. Ngayon ay guro na rin siya. Maaari itong magtiwala at sabihin ang lahat. Ngunit iba si Seo Hae-jin sa karaniwan, tinawag niya siyang guro. Nagturo na siya rito ng 14 na taon. Sa ngayon, mahigit 10 estudyante na ang nanguna sa paaralan. Siya mismo ang gold hand na nagpapataas ng performance ng mga estudyante. Ngunit, napakaraming mahuhusay na aplikante na kasama niya. Isang tao ang may 8 taong karanasan sa pagtuturo sa Hagwon at hindi pa nagpapahinga ng kahit isang buwan dahil sa performance ng mga estudyante. Siya pa nga ang nagsulat ng sarili niyang curriculum at may karanasan sa pagtuturo sa malalaki, katamtaman at maliliit na klase. Sikat din ang kalaban sa mga kalapit na paaralan. Sa pagharap sa kanila, kailangan niyang laging maging tensyonado. Kaya naman, pagkatapos nito, wala na siyang oras para makipagbiruan kay Lee Jun-ho. Ngayon, magkasama na silang nagtatrabaho. Sa kasalukuyan, sinisikap ni Seo Hae-jin na linawin ang mga hangganan at itigil ang mga harang at gusto niyang putulin ang mga hindi nararapat na iniisip sa kanyang puso. Ngunit, kamangha-mangha ang buhay, opisyal na sumali si Lee Jun-ho sa Hagwon. Personal siyang nakipagkita kay Kim Si Kim. Dati, siya ang ipinagmamalaki ng Hagwon at ngayon ay guro na siya rito. Kaya, nagkaroon si Kim Si Kim ng isang matapang na ideya na gamitin ang kanyang kwento bilang prototype, ilagay ang kanyang larawan sa mga advertisement at isulong ito ng malawakan. Nangangahulugan ito na kakaharapin niya ang malaking pressure sa hinaharap. Gayunpaman, para sa isang bagong guro, ito ay isang napakatagumpay na panimula. Umaasa si Kim Si Kim na sasamantalahin niya ang pagkakataong ito, ngunit may sariling ideya si Lee Jun-ho. Paano kung gumawa tayo ng mas nakakagulat? Magkasama tayong lumabas sa parehong frame, ang sikat na guro at ang estudyanteng umangat. Naniniwala siya na mas maganda ang kwentong ito. Sumang-ayon si Kim Si Kim sa kanyang ideya, ngunit ang kondisyon ay kailangan niyang kumbinsihin si Seo Hae-jin. Gaya ng inaasahan, nang banggitin ni Lee Jun-ho ito, tinanggihan siya ni Seo Hae-jin. Malinaw niyang nilinaw ang kanyang hangganan sa kanya, kaya natural na ayaw niyang lumabas kasama nito sa ad. Hindi alam ni Lee Jun-ho kung paano siya kukumbinsihin para mabago ang sitwasyon. Napansin niya na ang mga estudyante ni Seo Hae-jin ay kulang lang sa mga estudyante mula sa kalapit na Hyun High School. At ang pinagmumulan ng mga estudyante mula sa paaralang ito ay nasa kamay ng babaeng tinatawag na puting buhok na mangkukulam. Siya si Kim Tae Choi, ang taong hindi pa nalalampasan ni Seo Hae-jin. Si Kim Tae Choi ay dating guro ng panitikan sa Hyun High School at pagkatapos ay nagtayo ng isang nangungunang Hagwon. May mahigit 400 estudyante ng Hyun High School ang nag-aaral sa klase niya. Sa loob ng 20 taon, hindi pa siya nagpapahinga o nahuli, kaya itinuturing siyang isang diyosa. Sa nakaraang 3 taon, nagdao si Seo Hae-jin ng 8 parent-teacher meetings para sa Hyun, ngunit wala ni isa ang nagtagumpay dahil kay Kim Tae Choi. Kaya, ginamit ito ni Lee Jun-ho para kumbinsihin si Seo Hae-jin na lumabas kasama siya. Naniniwala siyang makukuha nila ang suporta mula sa Hyun. Nang marinig ito, pumayag si Seo Hae-jin dahil sa benepisyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, iniuwi niya si Lee Jun-ho. Sinabi niya na plano niyang umupa ng apartment sa condominium complex niya. Sa ganitong paraan, makakasabay siya pa uwi pagkatapos ng trabaho. Biglang lumitaw ang isang romantikong kapaligiran. Pagbaba ni Lee Jun-ho sa kotse, pinayuhan niya si Seo Hae-jin na mag-text sa kanya kapag nakauwi na ito ng ligtas, pagkatapos ay gumamit ng dahilan para makipag-usap na unti-unting nagpaliit sa kanilang pagitan.
Samantala, inuusisa rin ni Jim Tae Choi ang suporta mula sa Chanyeol High School ni Seo Hae-jin. Siya, na hindi pa nakadalo sa pagpupulong ng Hagwon, ay dumalo sa pagkakataong ito. Sa pagpupulong, nagpalitan ng impormasyon ang mga Hagwon at nagkasundo sa nilalaman ng kanilang tutorial. Hayagang idineklara ni Jim Tae Choi na magkakaroon ng pagbabago sa kanyang Hagwon na target ang mga pagbabago sa Chanyeol High School. Plano niyang magbukas ng klase para sa mga estudyante ng grade 1-0 sa Chanyeol High School. Karamihan sa suporta mula sa Chanyeol ay kay Seo Hae-jin, kaya isa itong malaking hamon para sa kanya. Sa sitwasyong ito, napilitan ang center na gumawa ng plano para harapin ang seryosong hamon na ito. Iminungkahi ni Lee Jun-ho na kayang manalo sa hamon at makuha ang Haewon High School salamat sa kanyang panukala. Ito ang magkasamang pagpapakita ng estudyante at guro na binanggit niya dati. Ang isang mahusay na guro na nagtuturo ng mahuhusay na estudyante ay ang pinakamahusay na patunay ng kalidad ng pagtuturo. Idinagdag ni Seo Hae-jin, una niyang sinabi sa direktor na tawagan si Director Choi, kumpirmahin kung ang oras ng pagpupulong ng magulang ni Chanyeol ay magkakapatong sa kanya, ngunit ang layunin ay hindi upang suriin ang oras, kundi isang decoy. Sigurado si Seo Hae-jin na pagkatapos ng tawag, babaguhin ni Director Choi ang oras. Tama ang naging resulta ayon sa inaasahan, sinuri ni Seo Hae-jin na pantay sila sa popularidad, kurikulum, at kakayahan sa pagtuturo. Ang tanging variable ay ang oras. Kung babaguhin ni Choi ang oras at hindi siya, mapapanatili ni Seo Hae-jin ang suporta mula kay Chanyeol. Kapag nagpulong si Choi, pupunta siya sa Haewon upang magdaos ng pagpupulong ng mga magulang. Kahit hindi nagbabago ang oras, wala siyang mawawala. Bukod pa rito, mayroon pa siyang alas, iyon ay si Lee Jun-ho, ang bagong guro na magtuturo ng libre, tinitiyak na walang pagkakamali. Mabilis na inilunsad ang ad campaign, at ang bagong ad ay nakatanggap ng magkakaibang reaksyon. Hindi nasiyahan ang mga guro ng center, ngunit pagkatapos suriin ang mga benepisyo, kung ang diskarteng ito ay makapagbukas ng klase sa Haewon, lahat ay makikinabang, kaya napawi ang kanilang pagkadismaya. Alam ni Director Choi na niloko siya, kaya tinawagan niya si Seo Hae-jin. Sa labas ay umaasa siya ng malusog na kompetisyon, ngunit sa totoo ay hinahamon niya ito. Hindi sumuko si Seo Hae-jin at naghanda para harapin ito, salamat sa promo ng guro at estudyante at sa libreng pagtuturo ng bagong guro. Agad na naakit ng Hagwon ang maraming estudyante mula sa Haewon High School, at nagsimula na rin kumilos si Director Choi. Ipinadala niya ang kanyang mahusay na estudyante na si Siwoo sa klase ni Lee Jun-ho upang kopyahin ang nilalaman ng pagtuturo. Ngunit sa araw ng libreng trial class, walang estudyanteng dumating. Lumabas na si Director Choi ang nasa likod nito, tinawag niya ang mga estudyante ng Haewon High School na dumalo sa kanyang klase, at hiniling din na ang sinumang dadalo sa araw na iyon ay makakatanggap ng bagong kurikulum at materyales. Dahil dito, hindi makadalo ang mga estudyante sa trial class ni Lee Jun-ho at Seo Hae-jin. Sa totoo lang, gusto nilang dumalo sa trial class, nakita ng direktor na walang laman ang silid-aralan at bigla siyang nataranta at hindi niya alam ang gagawin. Sa sandaling ito, isang estudyante ang tahimik na dumating sa klase para sa trial lesson, siya si Siwoo na may misyon. Nakita ni Seo Hae-jin na iisa lang ang tao at labis siyang naapektuhan, pinilit niya ang estudyanteng ito na umalis. Una ay humingi siya ng tawad at sinabing maaari niyang dalhin ang mga materyales upang basahin sa bahay. Ngunit sinabi ni Lee Jun-ho na kahit isang estudyante lamang ay kailangan pa ring turuan, hindi maaaring palampasin ang pagkakataon. Hinayaan niyang ayusin ni Seo Hae-jin ang kanyang estado habang siya ay nagsimula. Naalala ni Seo Hae-jin ang sinabi ni Lee Jun-ho dati upang muling likhain ang kanyang sikat na pagtatanghal noong taong iyon. Isang presensya na nagpapainit ng damdamin ng iba, sa pag-iisip nito, siya ay guminhawa. Ang one-on-one na pagtuturo ay ang kanyang lakas, si Lee Jun-ho ang pinakamahusay na patunay. Kaya, iminungkahi niyang siya muna ang magturo. Susunod, nagsimulang magturo si Seo Hae-jin ng isang trial lesson. Habang nagtuturo si Seo Hae-jin, naalala ni Lee Jun-ho ang mga alaala sa pagitan nila. Para siyang bumalik sa kanyang kabataan sa silid-aralan noong panahong iyon. Ang sari-saring paraan ng pagtuturo ni Seo Hae-jin ay nakatulong kay Siwoo na madaling maintindihan ang problema. Nang turn na ni Lee Jun-ho na magturo, ang kanyang kaswal na estilo ng pagtuturo ay nagpagaan sa pakiramdam ng estudyante at madaling matuto. Pagkatapos magturo ng dalawa, nagpahayag sila ng pasasalamat kay Siwoo. Sinabi rin ni Siwoo na napakalaking tulong sa kanya ng kursong ito. Pagkatapos, sama-sama nilang sinuri ang trial class. Inamin ni Seo Hae-jin na siya ay naging kampante. Ang trial lesson ay naging isang di malilimutang aral para sa kanya. Sa kabilang banda, umuwi si Siwoo at nakipag-usap sa kanyang mga kaklase. Nagreklamo ang mga kaibigan niya sa grupo na nakakabagot ang klase ngayong araw. Kaya tinanong nila si Siwoo kung ano ang pakiramdam niya sa trial lesson. At sinagot niya na talagang napakabuti nito. Maging si Siwoo ay nag-isip na lumipat sa klase ng Hagwon ni Seo Hae-jin. Kinabukasan, dahil sa kabiguan ng trial lesson sa Haewon High School, gustong bawasan ng direktor ang bilang ng klase ni Seo Hae-jin at ipaubaya sa kanya ang pamamahala ng isang espesyal na proyekto. Nagulat si Lee Jun-ho, ngunit tila naintindihan na ni Seo Hae-jin. Pagkatapos, ang mga klase ni Seo Hae-jin ay pinaghati-hay siya ng bagong guro na si Chong Mi at ni Lee Jun-ho. Naisip din ni Chong Mi na napakahirap intindihin ito.
Bagaman palagi niyang gustong makipagkumpetensya para sa mga estudyante sa Chanyong High School kay Seo Hae-jin, ang kanyang target ay Class 1-0, hindi Class 11 ni Seo Hae-jin. Nagtataka si Lee Jun-ho kung bakit ginawa ito ng direktor. Diretsong sinabi ni Seo Hae-jin na dahil siya ang pangunahing guro. Kung siya ay aalis, maaari niyang isama ang mga estudyante at magbukas ng sarili niyang center. Ito ay magdudulot ng malaking pinsala sa kasalukuyang center. Kaya, hinati ng direktor ang mga estudyante upang mabawasan ang panganib. Tungkol sa trial lesson, ibinahagi ni Siwoo ang kanyang tunay na damdamin. Naramdaman niya na ang proseso ng pagtuturo ay napakakomportable at madaling intindihin ang mga bagay na hindi niya naintindihan dati. Ngunit sinisi ni Director Choi si Siwoo dahil sa pagbibigay pansin lamang sa mga walang kwentang bagay. Diretsong sinabi ni Siwoo na lilipat siya ng Hagwon. Naniniwala si Director Choi na kulang si Siwoo ng profesional na tagapayo. Mag-aayos siya ng isang eksperto para tulungan siya, ngunit tumanggi si Siwoo. Ang pagiging mahigpit at nakakatakot ni Director Choi ay nagdulot kay Siwoo ng takot at hirap huminga. Kaya, tumakas agad siya. Dahil ang ranggo ni Siwoo ay pinakamataas sa Hwon High School, pagkatapos malaman ang intensyon ng batang lalaki na lumipat ng klase, nakipagkita si Director Choi kay Seo Hae-jin. Pagdating niya, ikinuwento ng direktor ang proseso ng pagtatayo ng kanyang hagwon, at pagkatapos ay inalok si Seo Hae-jin ng posisyon bilang vice-direktor. Dahil sa labis na sikasig ni Director Choi, agad niyang naintindihan. Hinihingi niya ang tulong niya dahil gustong lumipat ni Siwoo ng klase. Nagpasalamat siya sa kausap at sinabing pag-iisipan niya ito. Pagkatapos, sinabi ni Seo Hae-jin kay Lee Jun-ho ang tungkol dito. Natuwa at nagtaka si Lee Jun-ho kung paano niya nalaman. Ikinuwento ni Seo Hae-jin ang alok ni Director Choi. Ngunit ayaw ni Lee Jun-ho na umalis si Seo Hae-jin sa panahong ito. Kahit isang taon lang, ipinangako niyang magsisikap siyang makaakit ng mga estudyante at susundin siya. Umaasa lang siya na manatili pa si Seo Hae-jin ng isang taon. Gusto pa niyang matuto mula sa kanya. Gayunpaman, hindi agad sumagot si Seo Hae-jin. Kinabukasan, pumunta si Siwoo sa center para magpakonsulta. Pinayagan ni Seo Hae-jin si Lee Jun-ho na kausapin siya ng mag-isa, at pinayuhan siya na huwag pilitin kundi damhin ang kanyang unang estudyante. Ibinahagi ni Siwoo kay Lee Jun-ho ang dahilan ng kanyang paglipat ng klase. Nag-usap sila ng masaya. Matapos ihatid si Siwoo, kinabahan ang lahat sa paghihintay. Nalaman nila na ang iba pang estudyante ng Hwon High School ay posibleng mag-aaral din kinabukasan. Maaaring magbukas agad ang center ng bagong klase na nagpasaya sa lahat. Pagkatapos noon, pinag-isipan muli ni Lee Jun-ho ang tungkol sa pagpapanatili kay Seo Hae-jin. Pakiramdam niya ay hindi niya dapat impluwensyahan ang desisyon nito. Gusto ni Lee Jun-ho na maging responsable at tulungan si Siwoo, kaya naisip niya na ang lahat ng ginagawa ni Seo Hae-jin ay para suportahan lang siya. Ngayon, hindi na niya estudyante, kaya hindi tama na hilingin sa kanya na manatili. Sinabi ni Seo Hae-jin na siya ang nagdedesisyon, kaya hindi niya kailangang mag-alala. Sinabi ni Lee Jun-ho na gawin lang niya ang gusto niya. Ngunit nalungkot si Seo Hae-jin na nagpagulo sa isip niya. Ipinaliwanag niya na dati ay palagi siyang naghihintay na pumili ang iba. Ngunit si Lee Jun-ho ang kusang nagsabi na kailangan niya siya. Lubos siyang natuwa dito. Ang sagot na ito ay nagpalito kay Lee Jun-ho. Pagkatapos nilang maghiwalay, pareho silang napaisip. Inilathala ang pag-aalala. Dahil naging maayos ang pagbubukas ng klase sa Hwon High School, humingi ng tawad ang direktor kay Seo Hae-jin dahil sa naunang intensyon niyang hatiin ang kanyang klase. Ngunit patuloy niyang inuulit ang kanilang pagkakaibigan at ang kanyang pagtulong sa kanya noon na nagdulot ng pagkadismaya kay Seo Hae-jin. Sinabi ni Seo Hae-jin sa kanya na hindi ang kakulangan ng sinseridad ng paghingi ng tawad, kundi ang kanyang ginawa ang mali. Ang kanyang ginawa ay sumira sa tiwala sa pagitan nila. Alam niyang palaging nag-iingat ang direktor at si Vice Director Wu sa kanyang kakayahan. Sa tuwing binabanggit niya ang kanyang pagtulong sa kanya noon, hindi niya ito pinapansin. Sa halip, pakiramdam niya ay hindi siya sapat na gumawa. Laging nagpapasalamat si Seo Hae-jin sa direktor, ngunit hindi kailanman tumanggap ng libreng tulong mula sa kabilang panig. Samantalang siya ay laging mayabang na parang nagbibigay ng charity. Umaasa si Seo Hae-jin na sa huli, maghihiwalay sila ng mapayapa at sinabi sa kanya na hatiin na lang ang kanyang klase ayon sa orihinal na plano dahil walang kasalanan ang ibang mga guro. Pagkatapos, agad siyang umalis. Sumunod ay hinanap ni Seo Hae-jin si Lee Jun-ho, umaasa na kalimutan niya ang mga salitang sinabi niya dati. Dahil siya ang estudyanteng pinahahalagahan niya, kaya palagi niya itong tinutulungan. Ngunit sinabi ni Lee Jun-ho na mas gusto niya ang higit pa sa iniisip niya. Siya mismo ay pilit lang na nagtitiis, kaya tanggapin na niya ang pagkakataong ito at umalis na agad. Balak umalis ni Seo Hae-jin, ngunit pinigilan siya ni Lee Jun-ho. Marahil ay naiintindihan niya ang intensyon nito, ngunit ayaw niyang kumalat ang chismis tungkol sa kanila, kaya dali-dali niyang binuksan ang pinto at umalis. Kinagabihan, nagtipon ang mga kasamahan para kumain. Tinawagan ng direktor si Seo Hae-jin. Hindi makatanggi si Seo Hae-jin kaya napilitan siyang pumunta. Nag-alala si Lee Jun-ho para sa kanya, kaya sumama rin siya doon. Pagdating nila, lasing na lasing ang direktor at halos lumuhod sa pagmamakaawa kay Seo Hae-jin na huwag umalis sa center. Nakita ni Lee Jun-ho ito kaya mabilis niya itong inalalayan, pinatahan at niloko para tumayo.
Sa huli, habang nagtutulakan, pareho silang nahulog sa tubig. Sa wakas, nahirapan silang isakay ang direktor sa taxi. Pagkatapos, pumunta sina Seo Hae-jin at Lee Jun-ho sa center para patuyuin ang kanilang mga damit. Sinabi ni Lee Jun-ho na dati ay hindi niya iginagalang ang direktor, ngunit ngayon ay kailangan niya itong tingnan sa ibang paraan, dahil ang kabilang panig ay naglakas loob na ipaglaban ang gusto niya. Kung ano ang gusto mo ay kailangan mong gawin ng ganoon kalalim. Tinanong niya si Hae-jin kung gusto nitong bumalik sa dati nitong payapang buhay. Kung gusto niya, pipigilan niya ang kanyang damdamin. Sinabi ni Hae-jin na gusto rin niyang bumalik. Pagkatapos matanggap ang sagot, formal na umamin si Jun-ho. Si Hae-jin ang kanyang unang pag-ibig. Mula noon hanggang ngayon, gusto niya pa rin ito. Sa kanilang pagtitigan, hindi napigilan ni Jun-ho na halikan si Hae-jin. Ngunit nang tumugon, itinulak pa rin siya ni Hae-jin, at pagkatapos ay nahihiyang ipinaliwanag na kahit sinabi niyang ayaw niyang bumalik sa dati niyang buhay, wala itong ibang ibig sabihin. Sinabi niya kay Jun-ho na magbihis na at dali-dali siyang tumakas. Naalala ni Seo Hae-jin ang nangyari at pakiramdam niya ay nababaliw na siya. Sa sandaling ito, dumating si Teacher Chong-mi sa center. Dali-daling ipinaliwanag ni Lee Jun-ho at Seo Hae-jin ang kasalukuyang sitwasyon. Nahulog sila sa tubig dahil sa pakikipagtalo sa direktor, kaya sila dumating sa center. Naintindihan at pinaniwalaan din sila ni Chong-mi. Lumabas na dahil napakamahal ng taxi, balak niyang maghintay sa center hanggang magbukas ang subway bago umuwi. Kaya, inanyayahan ni Seo Hae-jin si Chong-mi na manatili sa kanyang bahay ng isang gabi. Masayang pumayag si Chong-mi. Dahil dito ay isinuko ni Lee Jun-ho ang ideya na sabihin pa ang iba kay Seo Hae-jin. Pagka-uwi, patuloy na naghihintay si Seo Hae-jin ng mensahe mula kay Lee Jun-ho. Ngunit nabasa ang kanyang telepono, kaya matagal bago siya nakapag-reply. Ricky Izes ginantinhe. Sinabi ni Lee Jun-ho na hindi siya nagmamalasakit at ayos lang kung saan man siya pupunta. Marami pa rin silang oras. Tiningnan ni Seo Hae-jin ang kanyang mensahe at bigla siyang hindi alam ang gagawin. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan ang Vice Director kay Seo Hae-jin. Dahil kagabi ay nakipagkita sa kanya ang direktor at hindi na siya makontak, kaya hinanap na lang niya ito. Lumabas na nagkasakit ang direktor dahil sa pag-inom ng alak at pagkahulog sa tubig. Kaya, tinawagan ni Seo Hae-jin ang kanyang mga kasamahan upang bisitahin ang direktor kasama niya. Tinanong ng mga kasamahan ang kalagayan ng direktor at pagkatapos ay lumabas upang bumili ng gamot para sa kanya. Sa sandaling ito, humingi muli ng tawad ang direktor kay Seo Hae-jin at kahit na pinili niyang umalis sa hagwon, tatanggapin pa rin niya, ngunit umaasa pa rin siya na huwag siyang umalis. Pagkatapos noon, hinanap ni Seo Hae-jin si Lee Jun-ho at sinabing lilipat siya sa ibang hagwon. Sa panahong iyon, maaaring magkaroon ng masasamang chismis tungkol sa kanya sa hagwon. Sinabi niya sa kanya na huwag itong pansinin at magpanggap na hindi niya naririnig, ngunit sinabi niya na hindi niya kaya. Gusto ni Seo Hae-jin na maging sila tulad ng dati, ngunit hindi naintindihan ni Lee Jun-ho. Akala niya ay nagkakasundo na sila, bakit pa kailangan magpanggap na estranghero? Gusto ni Seo Hae-jin na panatilihing malinis ang kanyang pribadong buhay sa lugar ng trabaho. Tiyak na pag-uusapan ng mga tao ang kanilang nakaraang relasyon bilang guro at estudyante. Ngunit hindi sumang-ayon si Lee Jun-ho, bakit hindi sila magkasama? Sa sandaling ito, may sumingit sa kanilang pag-usap. Lumabas na si Siwoo ang dumating upang magbigay ng notes kay Lee Jun-ho. Sinabi ni Siwoo kay Hae-jin na ang demo class na iyon ang pinakamahusay na klase na narinig niya kailanman. Hindi na raw magiging katulad ng araw na iyon ang mga klase sa hinaharap. Ang mga salita ni Siwoo ay nakaapekto kay Hae-jin na nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakalimutan. Ang demo class na iyon ay para kay Siwoo, hindi para sa kanya. Dahil sa pagkaakit kay Siwoo, isang nangungunang estudyante sa buong antas na lumipat sa kanyang hagwon, naging mayabang siya at ginamit ito para makipag-ayos ng sweldo. Nakonsensya siya kay Siwoo kaya lalo siyang nahiya. Sa makatuwid, idineklara ni Hae-jin na siya ang mananagot sa pagtuturo kay Siwoo hanggang sa pagtatapos nito. Muling umamin ng pag-ibig sa kanya si Jun-ho. Nang gabing iyon hindi siya uminom o nahulog sa tubig. Ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Kinabukasan, nagpahayag si Seo Hae-jin ng pasasalamat kay Director Choi at sabay na tinanggihan ang alok na lumipat ng hagwon. Dumating si Lee Jun-ho para sunduin siya at sabay silang pumasok sa trabaho. Sinabi ni Seo Hae-jin sa kanya na hindi na siya aalis sa hagwon. Gumawa siya ng tamang desisyon kaya masaya siya. Nang makita ang kagalakan ni Seo Hae-jin, natuwa rin si Lee Jun-ho. Nagtinginan sila at ngumiti. Gumaling ang direktor at nakipagkita kay Seo Hae-jin. Sinadya pa niyang magdala ng regalo para sa kanya. Tapat na sinabi ni Seo Hae-jin na nakatanggap siya ng alok mula sa ibang center. Akala ng direktor ay aalis na siya, hindi niya inaasahang pinili niyang manatili. Labis itong nagpasaya sa kanya. Sinabi ni Seo Hae-jin sa kanya na bigyan ng mas maraming pansin ang bagong guro. Iminungkahi ni Lee Jun-ho na magkita sila ni Seo Hae-jin, ngunit matagal siyang naghintay at hindi siya nakita. Nang gabing iyon, nakipagkita si Seo Hae-jin sa kanyang matalik na kaibigan upang ikwento ang nangyari. Sinabi niya na halos hindi na niya napigilan ang sarili na makipagkita kay Lee Jun-ho. Naisip ng kanyang matalik na kaibigan na walang masama sa pagkain ng hapunan. Ngunit pakiramdam ni Seo Hae-jin na bilang kanyang guro, kailangan niya itong tulungan na matupad ang kanyang gusto. Ayaw niyang pag-usapan si Lee Jun-ho ng ibang tao.
Umaasa rin siya na sasabihin sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan kung paano hindi na magkagusto kay Lee Junho. Malinaw na sa puntong ito, gusto na niya ito. Naghahanda si Lee Junho na lumipat at mamuhay ng mag-isa. Habang nag-aayos ng gamit, nakita niya ang isang tala na isinulat ni Seo Hae-jin para sa kanya dati. Sa sandaling ito, naisip ni Seo Hae-jin ang pagtatapat ni Lee Junho at lubos siyang natinag. Ngunit ayaw niyang malaman niya. Hindi maintindihan ng kanyang matalik na kaibigan kung bakit niya kailangang pigilin ang kanyang emosyon. Nakita niya ang kanyang anyo at nalungkot siya. Sa sandaling ito, may mensaheng dumating sa telepono ni Seo Hae-jin. Masaya niyang sinabi na sigurado si Lee Junho iyon. Dahil siya lang ang kumukontak sa kanya at nagtatanong tungkol sa kanya nang hindi pinapansin ang oras. Sa bawat araw na hindi siya nakakatanggap ng mensahe, nakakaramdam siya ng kalungkutan. Nang buksan niya ang mensahe ni Lee Junho, nanatili siyang nakatayo at nagulat. Pagkatapos, bumuhos ang kanyang mga luha. Lumabas na itinago niya ang lahat ng mga note. Ikinuwento ni Lee Junho ang bawat alaala nilang dalawa. Dahil sa kanya, nalampasan niya ang mahirap na panahon sa pag-aaral. Sa katunayan, dahil din sa kanya, kaya nalampasan niya ang pinakamahirap na panahon sa kanyang buhay. Noong panahong iyon, nagkaroon ng utang ang pamilya ni Seo Hae-jin na nagpilit sa kanya na huminto sa pag-aaral at magtrabaho para mabayaran ang utang. Habang nagpapakasasa ang iba, kailangan niyang kumita ng pera. Lubha siyang nalulungkot noon. Kaya naman, magiging mas masaya si Seo Hae-jin. Sinamahan siya ni Lee Junho sa mga madilim at walang magawang araw. Sa sandaling ito, tumawag si Lee Junho. Sinabi sa kanya ng matalik na kaibigan ang lokasyon ni Seo Hae-jin, kaya dali-dali siyang pumunta. Magkasama silang dumating ni Lee Junho at ang asawa ng matalik na kaibigan ni Seo Hae-jin. Nalaman nilang pareho silang lasing na lasing. Inihatid ni Lee Junho si Seo Hae-jin pauwi. Pagdating sa pinto, sinabi ni Seo Hae-jin ang kanyang saloobin. Nagsinungaling siya dati. Sinabi ni Lee Junho sa kanya na nakalimutan na niya ang lahat. Nagtangka si Lee Junho na halikan siya, ngunit umiwas si Seo Hae-jin at nagkunwaring sumasakit ang ulo. Kinaumagahan, inayos ni Lee Junho ang trabaho para kay Seo Hae-jin. Pagkatapos ay kinumpirma niya na hindi niya nakalimutan ang kanyang sinabi. Mula noon, sa wakas ay naging opisyal na magkasintahan silang dalawa. Pagkatapos, nagsimula silang maging masigasig sa kanilang pag-ibigan. Ngunit gusto ni Seo Hae-jin na panatilihing sikreto ang kanilang relasyon. Maaaring magdulot ng masamang epekto ang relasyong ito. Ayaw niyang maapektuhan ang kanilang trabaho. Nakumpleto na ng klase sa Hyun High School Hagwon ang lahat ng kurso bago ang spring exam, hinihikayat ni Lee Junho ang lahat na huwag ma-stress. Pagkatapos ng trabaho, inihatid niya si Seo Hae-jin pauwi. Ayaw maghiwalay ng dalawa. Agad na sinabi ni Seo Hae-jin na kailangan niyang bumili ng gatas. Pagkatapos ay masayang inalok ni Lee Junho na sumama. Sinabi niya na palitan ang password ng pinto. Alam niya na hindi ito maganda. Hindi inaasahan na sinabi ni Seo Hae-jin na pinalitan na niya. Nagdulot ito ng kaunting pagkadismaya kay Lee Junho. Biglang sinabi ni Seo Hae-jin na lumapit siya. At sinabing hindi pa nababago ang password. Nagkunwari lang siya na bibili ng gatas. Sa katunayan, mayroon pa ring gatas sa bahay. Nagtinginan sila at nagtawanan. Nahuli ni Seo Hae-jin ang batang lobo na si Lee Junho. Habang nalulubog sila sa pag-ibig, tumawag ang kaibigan ni Lee Junho. Lumabas na tinutulungan niya itong maglipat sa kanyang bagong bahay. Kasalukuyan siyang naghihintay na kumain. Busy ang mga kaibigan ni Lee Junho buong araw kaya napilitan siyang umuwi. At nangako kay Seo Hae-jin na babalik siya kaagad. Ngumiti si Seo Hae-jin at pumayag. Tumakbo si Lee Junho pauwi ng napakabilis. Umuwi rin si Seo Hae-jin. Nakita niyang medyo magulo ang bahay, kaya naglinis siya ng kaunti. Si Lee Junho naman ay balisa sa bahay. Patuloy na tinitingnan ang telepono. Masayang kumakain si Sung Kyu ng pritong manok. Gusto pa niyang tawagan ang iba pa niyang kaibigan para pumunta. Ngunit pinigilan siya ni Lee Junho. Biglang sinabi ni Sung Kyu na tawagan si Seo Hae-jin. Hindi ba malapit lang siya nakatira? Hindi maintindihan ni Lee Junho kung bakit tuwing umiinom siya ay gusto niyang tumawag ng ibang tao. Sinabi niya na nilinis niya ang bahay niya buong araw ngayon. Bigla niyang nalutas ang isang mahalagang bugtong. Hanggang ngayon ay nakilala na niya ang ilan sa mga ex-girlfriend mo. Ngunit nakakagulat na hindi niya nakita ang uri ng taong gusto mo. Ang mga ex-girlfriend mo ay walang magkakatulad na katangian. At ang iyong mga nakaraang relasyon ay napakaikli. Ngunit bigla kong natuklasan na mayroon silang isang napakahalagang pagkakapareho. Iyon ay lahat sila ay may dimples. Isang natatanging katangian na eksaktong kapareho ni Seo Hae-jin. Ngumiti si Lee Junho at tumango. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono at kinausap ang kanyang kaibigan. Huwag mo na akong hintayin, magpahinga ka na. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang jacket at tumakbo palabas. Nagmadali siyang umuwi kay Seo Hae-jin ng napakabilis. Niyakap ni Lee Junho si Seo Hae-jin at umamin ng kanyang pag-ibig. Lumabas na mas matagal na niya itong mahal kaysa sa akala niya. Naantig si Seo Hae-jin at tiningnan si Lee Junho pagkatapos ay direktang hinalikan siya. Pagkatapos noon, natural na nangyari ang lahat. Sila nga ang magkasintahan na labis na nagmamahalan at ayaw maghiwalay. Pagkatapos ihatid si Lee Junho sa umaga. Si Seo Hae-jin ay nalubog sa kaligayahan ng pag-ibig.
Ang pagpapadala ng mensahe ng paghihikayat sa mga estudyanteng mag-i-exam ngayon ay ikinagulat nila dahil dati ay hindi pa ginagawa ni Seo Haejin iyon. Tiningnan ni Siwoo ang mensahe. Umiti at sinabing baka si Seo Haejin ay nag-aayos na at naghahanda ng pumasok sa trabaho, kaya siya tumawag para bigyan ng tagubilin ang assistant teacher. Pagkatapos ng pagsusulit ng mga estudyante, hayaan silang magulat ng kanilang inaasahang marka. Ang mga estudyanteng mababa ang marka na hindi sumasagot sa mensahe ay kailangan pang kontakin ng personal. At siya naman ay naghahanda na pumunta sa bookstore. Kahit nasa bookstore, nag-aalala pa rin si Seo Haejin para sa mga estudyanteng nag-i-exam. Tumawag ang assistant teacher para iulat ang kasalukuyang evaluasyon ng marka ng mga estudyante sa kanya. Maraming estudyante ang nakakuha ng perpektong marka sa bahagi ng multiple choice. Nakahinga ng maluwag si Seo Haejin. Sinabi sa assistant teacher na ang iba pang detalye ay hihintayin niyang makabalik bago pag-usapan. At si Changmi ay labis na natuwa matapos suriin ang test paper at matuklasan na tama ang kanyang hula sa 3 classical poems. Ngayon lang siya nakaramdam ng ginhawa. Tiningnan ni Director Choi ang test paper. Tinanong ng assistant teacher si Director Choi kung kailangan niyang muling makipagkita kay Sang-sop na dating nakipagtalo kay Seo Haejin. Lumabas na maaga pa lang ay nakipagkita na ang assistant teacher kay Sang-sop ayon sa utos ni Director Choi. Pagkatapos ng pambungad, binigyan niya si Sang-sop ng kontrata ng hagwon. Umaasa siyang makikipag-ugnayan si Sang-sop pagkatapos basahin ito. Tiningnan niya ito, hindi kinuha ang kontrata at bumaba agad ng sasakyan. Pagkatapos marinig ito, may kumpiyansang sinabi ni Director Choi na hayaan na lang siya at bumiti habang tinitingnan ang test paper. Pagkatapos ng pagsusulit, hinanap ni Siwoo si Lee Jun-ho. Sa pagsusulit na ito, kahit na tama ang lahat ng sagot ni Siwoo, hindi dahil alam niya ang sagot, kundi dahil lang sa hula ng hagwon ang mga tanong sa huling araw kaya siya nakakuha ng tamang sagot. Una, pinuri ni Lee Jun-ho si Siwoo dahil hindi ito nataranta nang hindi niya alam ang sagot sa tanong, ngunit nagawa pa rin niya ng maayos ang pagsusulit. Bagaman tama ang kanyang sagot, iniisip pa rin niya ang mga puntos na hindi niya naintindihan. Napakagaling talaga nito. Sinabi ni Siwoo na kung makakatagpo siya ng kakaibang tanong, tiyak na magkakamali siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naintindihan ang mga tanong na ito, kaya manghula lang siya. Mas kumpiyansa siya sa ibang asignatura. Ngunit sa literatura, lalo na sa bahagi ng panitikan, palagi niyang nararamdaman na hindi niya ito lubusang naintindihan. Siya mismo ay makakagawa lamang ng maraming pagsasanay ngunit hindi umuunlad. Agad na naintindihan ni Lee Jun-ho ang pangangailangan ni Siwoo. Nagtanong si Siwoo kung mayroong solusyon. Nag-isip sandali si Lee Jun-ho. Basta't may determinasyon, walang hindi kayang gawin ang isang guro. Hinatid ni na Lee Jun-ho at Seo Haejin si Siwoo sa kanyang pag-alis. Sa sandaling ito, sinabi niya, hindi ba gusto kong maging ikaw ang pinakamahusay sa Korean sa paaralan? Pero nagpalit na ako ng layunin. Gusto kong makakuha ka ng perpektong marka at maging pinakamahusay sa buong bansa. Kapag ini-interview ang valedictorian, kailangan mong banggitin ang pangalan ko. Ngumiti si Siwoo at pumayag. Pagkatapos ng pagsusulit, nagmarka si Sang-sop ng mga papel, kasama ang ibang mga guro. Lubos na hindi nasisiyahan ang dalawang guro na ito dahil sa dating alitan sa pagitan ni Sang-sop at Seo Haejin. Kaya naman, gumawa siya ng mga tanong na puro mula sa textbook. Kaya medyo simple ito para sa mga estudyanteng madalas maghagwon. At pagkatapos ng pagsusulit, ay rank ng paaralan ang mga estudyante. Dahil dito, kailangan nilang mag-overtime hanggang hating gabi. Kinalkal ang mga pagkakamali sa test paper para pilit na hatiin ang mga ranggo. Habang si Sang-sop ay naniniwala na hindi siya nagkamali, galit na sinabi ng isang guro na sana ay masangkot siya sa aksidente habang nagmamarka ng mga pagsusulit. Kung hindi, pahihirapan siya ng mga estudyante at magulang. Kung magpapatuloy ito, makakaapekto ito sa kanyang pagtatasa sa pagtuturo. Siya ay isang contractual teacher, kaiba kay Sang-sop na matibay na naniniwala sa pagiging pampublikong lingkod. Mas mabuti pa siyang magpakamatay kaysa magpatuloy. Tinanong ni Sang-sop kaya, anong gusto mong gawin ko? Sumagot ang guro, gusto ko lang na wala kang gawin. Pagkatapos marinig iyon, hindi sumagot si Sang-sop. Nakipagpulong si Seo Haejin sa grupo at pinuri sina Lee Jun-ho at Changmi. Labis na nagpasalamat si Seo Haejin sa suporta ni Changmi. Dahil dito, nahulaan niya ng tama ang direksyon ng pagsusulit ni Sang-sop. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya dahil mayroon siyang dalawang mahuhusay na guro. Ang isa pang kasamahan ay nagmungkahi na maghapunan silang lahat. Malugod na sumang-ayon si Haejin. Kinagabihan, lumapit si Sang-sop sa hagwon. Nagkataon na nakita niya ang grupo ni Haejin na masayang naghahapunan. Sa pagkakita sa kanila, napaisip si Sang-sop. Naalala ang sinabi ng kasamahan kanina. Tiningnan ang business card ng outstanding teaching assistant na ibinigay sa kanya ng hagwon. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ng teaching assistant. Pumunta si Haejin at ang iba pa sa kanilang paboritong kainan. Isa sa mga guro sa grupo ay may gusto kay Jun-ho. Ngunit magalang lang siyang sumagot. Inimbitahan ni Haejin si Changmi na manatili sa kanyang bahay ngayong gabi. Sinabi niya na ayos lang kung matulog siya sa hagwon. Sinabi ni Haejin na may gusto siyang pag-usapan. Natapos ang hapunan, matapos ihatid ang mga kasamahan, sinabi ni Jun-ho na nakatawag na siya ng taxi. Medyo naguluhan si Changmi. Sinabi niya na lumipat na siya ng bahay malapit sa kapitbahayan ng team leader. Agad na naintindihan ni Changmi. Balak ni Haejin na bumili ng pagkain at umuwi, ngunit nakita niya si Song-kyu, kaibigan ni Jun-ho.
kaya pumunta silang apat sa bahay niya. Ipinakilala ni Junho si Sung-kyu kay Chongmi bilang anak ng ministro ng edukasyon. Nagkita na ang departamento ng pagpapayo ng Hagwon. Sa puntong ito, naalala ni Chongmi na nagkita na sila dati. Ipinaliwanag niya na gusto niyang magbukas ng klase sa Chanyong School, kaya personal niyang nakilala ang ministro. Tumango si Haejin bilang pag-unawa. Tinalakay ni Haejin at ng iba pa ang mga problemang kinakaharap nila, dahil hindi itinuro ng paaralan at Hagwon ang tamang pagbabasa. Kaya ang mga mag-aaral ay ayaw lamang umintindi ng mga salita ayon sa kanilang pag-iisip. Kapag nahaharap sa panitikan na nangangailangan ng imahinasyon, raramdaman nilang napakaraming bigas. Hindi maintindihan ni Sung-kyu kung posible ring mag-imagine at makiramay sa silid ng pagsusulit. Nagbigay si Chongmi ng halimbawa mula sa nakaraang pagsusulit. Ang sanaysay sa pagsusulit ay napakaramdam na umiyak ang lahat ng mag-aaral. Kaya ang silid ng pagsusulit ay maaari ding lumikha ng imahinasyon at empatya. Ang tanging problema ay wala itong pakinabang sa pagsusulit. Sinabi ni Sung-kyu na hindi ito tama. Sinabi niya kay Junho na huwag turuan ang mga mag-aaral sa ganoong paraan. Panatilihin ang tungkulin ng Hagwon na ipasok ang mga mag-aaral sa medical school upang mapabuti ang reputasyon nito. Hindi ba't gusto mong umupo sa bahay? Ang mga bagay tulad ng panitikan, kasaysayan, at filosofiya ay hindi kailangang ituro ng malalim. Kahit na nakapasa ako sa pagsusulit sa Institute ng Kasaysayan, ito ang nangyari. Ngunit huwag hayaang maging interesado ang mga estudyante sa mga bagay na iyon. Hindi naintindihan ni Chongmi at nagtanong kung bakit naging ganito. Sinabi ni Sung-kyu na ang mga mahihirap ay hindi gustong gumastos ng pera. Sinabi ng manunulat na si Chongmi na kung ang lahat ay may ganoong saloobin sa kaalaman, babagsak ang mundo. Dahil sa halaga ng pagbabasa, umunlad ang sangkatauhan hanggang ngayon. Paano ang isang taong nag-aaral tulad mo ay makapagsasabi ng ganoong mga salita? Nakakadismaya. Nawala ng imik si Sung-kyu. Kinagabihan, galit na natulog si Sung-kyu sa sofa. Biglang humingi si Sung-kyu ng numero ni Chongmi mula kay Sung-ho. Sinabi rin niya na kung hindi siya lasing, tiyak na matatalo niya ito. Kinulang sa salita si Sung-ho at sinabi sa kanya na matulog na. Dinala ng teaching assistant ng Hagwon si Sang-sop para bumili ng damit. Tulad ng inaasahan, nagpa siya si Sang-sop na pumunta sa Hagwon at maging vice director. Tinalakay ni Haejin at Sung-ho ang nilalaman ng pagtuturo. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono ni Haejin at lumabas na si Sang-sop ang dumating upang hanapin siya. Matapos marinig, sumimangot siya, pagkatapos ay inayos ang kanyang kalooban at pumasok sa counseling room upang makipag-usap kay Sang-sop. Sinabi ni Sang-sop na dumaan lang siya para bumati. Taos-pusong sinabi ni Haejin, hindi naman tayo ang uri ng relasyon na kailangan pang magbatyan, hindi ba? Sinabi ni Sang-sop, ang unang beses na nagkita tayo ay sa faculty office ng paaralan. Ang pangalawang beses ay sa restaurant. Pangkalahatan, 2 beses kaming nagkita. Ngunit mula noon, palagi kong nararamdaman na siguro Seo Haejin ay parang anino ko. Nagulat si Haejin at naalala ang sinabi ni Sang-sop na walang paraan para tawagin si Haejin na guro. Tinanong ni Sang-sop kung nakakatakot ba sa kanya ang tawagin siyang guro. Tumango si Haejin, sinabi ni Sang-sop kung gayon kailangan ko munang humingi ng tawad sa iyo. Dati, masyado akong pabaya, hindi ko inaasahan na kailangan kong sumuko sa iyo ng ganito. Nag-resign na ako sa paaralan at hindi makapaniwala si Haejin, tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Sinabi ni Sang-sop na isipin mo na lang na natural lang iyon dahil sa nangyari sa faculty office noon. Sinabi ko na ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng pampublikong edukasyon na hahangaan ng Hagwon. Ngunit ang pahayag na iyon ay malaki ang naging pinsala sa akin. Simula noon, puro Hagwon, Hagwon, Hagwon na lang ang nasa isip ko. Paano nila ituturo ang problemang ito? Ituturo ba nila ang buong solusyon? Sinabi ni Haejin, kahit na ganoon, hindi naman siguro seryoso hanggang sa puntong susuko ka sa iyong trabaho sa paaralan, hindi ba? Naniniwala ako na ang kurikulum at ang paggawa ng mga tanong ay para sa guro upang suriin ang kanilang sarili. Mukhang sumang-ayon si Sang-sop sa sinabi niya, ngunit sinabi niya na tapos na ang kanyang buhay. Sa pagitan man ng mga estudyante o mga kasamahan sa paaralan, siya ay parang isang bomba. Nagsalita si Haejin na ang kanyang ideya ay hindi inaprubahan ng lupo ng edukasyon noong nakaraan. Pinigilan siya ni Sang-sop, sa mata ng iba, iisipin nila na gusto niyang lutasin ang problema ng mabilis. Ngunit sa katotohanan ay umaasa siyang gumawa ng ilang chismis para sa kanyang sarili. Kung magtagumpay ito, magiging bayani siya sa mata ng mga magulang at mag-aaral. Kung hindi man, wala siyang mawawala dahil siya ay magiging isang mandirigma na direktang haharap sa paaralan. Napanganga si Haejin dahil sa tanong. Sa sandaling ito, sinamantala ni Junho ang pagkakataon na magdala ng tubig. Sinabi ni Haejin sa kanya na lumabas. Narinig ito ni Sang-sop at aktibong binati si Junho. Sinabi na kukuha siya ng trabaho sa Hagwon simula ngayong winter break. Nawalan muli ng imik si Haejin pagkatapos marinig. Pagkaalis ni Sang-sop, inaliw ni Junho si Haejin. Ang guro kanina ay ang lihim na sandata ng Hagwon, ngunit mukhang hindi naman ito nakakatakot. Sumagot si Haejin, sinabi na hindi naiintindihan ni Junho ang nangyari dati. Sinabi niya na noong nakaraan, dahil sa problema sa pagsusulit ay pumunta siya sa paaralan at gumawa ng gulo, kaya kinailangan nilang mag-retake ng pagsusulit. Narinig niya ito mula sa ama ni Sung-kyu. Matapos marinig, naisip din niya na karapat-dapat nga siguro Seo Haejin.
Tinanong ni Haejin kung narinig na niya ang lahat, at pagkatapos marinig, sinasabi pa rin niya ang mga ganoong salita. Dahil dito, nag-resign ang guro at naramdaman ni Junho na walang koneksyon ang dalawang bagay. Inihipan pa nga ni Junho si Haejin, sinasabing dapat magpasalamat si Sang-sop kay Haejin dahil pagkatapos ng 20 taon ng pagtuturo, bihira na magkaroon ng ganoong pagkakataon sa edad na ito. Sinabi ni Haejin na si Sang-sop ay isang tao na may pilosopiya at paniniwala at pinili siyang maging guro sa murang edad, isang taong may mataas na pagpapahalaga sa sarili. Hindi maintindihan ni Junho nang una siyang pumasok sa Hagwon, curious siya kung bakit kailangan niyang babaan ang kanyang propesyon. Napakagaling ba ng itinuturo ng mga guro sa paaralan at sila lang ba ang may mataas na pagpapahalaga sa sarili habang wala tayo? Sinabi ni Haejin na matagal na sila sa paaralan at matanda na rin, paano makakayanan ng ganoong mga tao ang Hagwon? Nagsalita si Junho, minamaliit mo ba ang paaralan? Iniisip mo ba na ang paaralan ay isang organisasyon na maaaring umiral sa pananampalataya at pagpapahalaga sa sarili lamang? Huwag mong akuin ang lahat ng kasalanan. Halos gumuho si Haejin sa mga sinabi niyang hindi na niya kayang makipagtalo sa kanya at umalis kaagad, naiwan si Junho na may nakakagulat na ekspresyon. Pagkatapos ng trabaho, hinanap ni Haejin si Director Choi ng Hagwon, gusto niyang malaman kung bakit niya kinuha si Sang-sop. Sinabi ni Director Choi na gusto lang niyang magbigay ng pagkakataon at ang karapatang pumili ay nasa kamay ni Sang-sop. Narito ang kailangan mong gawin ngayon, umasa na hindi magtagumpay si Sang-sop sa pagkuha ng iyong mga estudyante at mabigo siya, o maliitin pa rin si Sang-sop at isipin na siya ay isang walang kakayahang guro sa paaralan na sinisi mo. Kung hindi ang dalawa, isa lang ang dapat mong gawin at iyon ay ang suportahan at palakasin ang loob niya. Hindi makapag-isip ng maayos si Haejin kaya umalis na lang siya. Ang nangyari ngayon ay isang malaking pagkabigla sa kanya at patuloy na inaayos ni Haejin ang kanyang sarili. Nang gabing iyon, kumain ng hapunan sina Junho, Sungkyu at Chongmi. Sinabi ni Junho na labis siyang nabalisa dahil ayaw siyang makita ni Haejin. Sinabi ni Chongmi na talagang hindi angkop na makipag-date sa mas bata. Marahil ay hindi ayaw ni Team Leader Haejin na makita ka ngayon, kundi hindi kanya kayang makita. Alam mo ba ang sinabi ni Sang-sop kay Team Leader Haejin? Umiling si Junho, kahit ito ay hindi niya tinanong at sinabi pa nga na gusto niyang talunin si Sang-sop. Bagamat napakalakas ni Team Leader Haejin, masasaktan din siya. Ang gurong sinaktan niya na iniwan ang kanyang trabaho sa paaralan sa loob ng 20 taon upang pumunta sa Hagwon. Iniisip mo ba na nakikipaglaban lang siya kay Guro Haejin at gusto niyang kunin ang mga estudyante ng Chanyong High School? Naintindihan ni Junho, nagpasalamat kay Chongmi at pagkatapos ay hinanap si Haejin. Nakaupo si Haejin mag-isa sa kotse at inaayos ang kanyang kalooban nang tumawag ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil nasa restaurant, alam ng kanyang matalik na kaibigan na nag-away sina Junho at Haejin, natatakot na hindi siya masaya, kaya gusto niyang pumunta siya doon sandali. Ang sabi ni Haejin, hindi kami nag-away kundi ibang bagay na masakit sa ulo. Sabi ni Haejin, medyo magulo ang pakiramdam niya ngayon, kaya hindi siya makadaan, at huwag na ring banggitin si Junho. Kung hindi mo sasabihin, baliw na ako sa pag-alala sa kanya. Umiti ang matalik na kaibigan niya bilang pag-unawa, at nakita ni Junho si Haejin at dali-daling humingi ng tawad. Nagkamali siya, basta't sinasabi niyang mahal niya ako, pero gusto lang niyang makita ang gusto niya. Patawad, tanong ni Haejin kay Junho kung sumali ba siya sa counseling session para sa relasyon. Bigla silang nagtawanan at nagmaneho patungo sa kung saan. Sinabi ni Haejin kay Junho na pumunta siya sa Hagwon. Malinaw na sinabi sa kanya ni Director Choi kung anong uri siya ng tao. Sinabi niya na isa lang akong walang kwenta. Sinabi ni Junho na baliw lang ang babaeng iyon, kalimutan mo na ang mga salitang iyon. Pumunta silang dalawa sa paaralan kung saan nagtuturo si Sang-sop. Sinabi ni Haejin na siya mismo ang direktang pumasok sa faculty office sa ganitong paraan. Sa oras na iyon, ginawa niya iyon para sa kanyang sarili at tiyak na paninindigan ng mga guro ng paaralan ang kanilang posisyon. Kaya't sinamantala niya ang pagkakataon na palakihin ang isyong ito. Ito ay isang pagkakataon para sa akin na sumikat ng walang ginagastos na kahit ano. Sa simula ay tuwang-tuwa ako dahil talagang dumami ang aking mga klase. Ngunit ang nagpaalala sa akin na may mali ay ang sinabi ni Sang-sop na mula ngayon ay ituturo lang niya ayon sa aklat aralin. Noon ko lang na-realize na nahihirapan siya sa paaralan. Gusto ni Haejin na sana bumalik ang oras. Sinabi ni Junho na hindi iyon posible. Sinabi ni Haejin na alam niya, ngunit kailangan niyang ibalik kay Sang-sop ang natanggap niya mula sa kanya. Sinabi ni Junho na hindi rin ito posible. Gusto mo bang hatiin ang mga estudyante ng Hagwon sa kanya? Kung mawala ng kaunti ang Hagwon, sa pagkakataong ito, hindi magpapahinga ang direktor o ang vice-direktor. Nakalimutan mo na ba ang nakaraang insidente? Sinabi ni Junho kay Haejin na umuwi kasama siya. Ayaw niyang iwanan siyang mag-isa ngayon. Pagdating sa bahay, humiga si Junho sa tabi ng kama at inanyayahan si Haejin na magpahinga. Nang makita siyang unti-unting nakatulog, maingat niyang kinumutan si Haejin at tahimik na lumabas upang magtrabaho. Kinabukasan ng umaga, hindi pa sila nagising. Ang code lock ng pinto ay patuloy na tumutunog. Nagring ang telepono ni Junho at sinagot niya ito. Nasa tapat ng pinto ang kanyang ina.
Nagmamadaling bumangon ang dalawa at nagtago si Hejin sa aparador. Paulit-ulit namang humingi ng tawad si Junho. Napakagulo ng umagang iyon. Sa huli, habang nasa banyo ang ina, dali-daling umalis si Hejin sa bahay niya. Sa pagkakataong ito, dumating ang ina dahil ipinakiusap ng ama sa isang tao na makakuha siya ng posisyon sa isang malaking online education company. Umaasa siya na makakapasok si Junho sa kumpanyang ito. Ngunit tumanggi si Junho, sinabi na napakagaling din ng kanyang kasalukuyang kumpanya. Malapit na siyang sumikat, ngunit iniisip ng kanyang ina na napakaliit ng hagwon sa kasalukuyan. Kailan ba siya yayaman? Naniniwala si Junho na bawat sikat na lecturer ay nagsisimula sa pagtuturo ng ilang estudyante. Sa panahong ito ay makakaipon sila ng reputasyon bago isaalang-alang ang paglipat ng trabaho. Direktang sinabi ng ina, ipadala mo muna sa akin ang iyong resume. Muling tumanggi si Junho at sinabi, ayokong sa edad na 30 ay kailangan pa ring humingi ng trabaho sa pamamagitan ng mukha ng aking mga magulang. Hindi rin ito maganda sa aking ama. Ayoko maging isang anak na kailangan ng tulong ng magulang sa lahat ng bagay. Hindi ba ako mapagkakatiwalaan? Nagmamadaling ipinaliwanag ng ina na hindi ganoon. Umaasa si Junho na hindi na siya kailangan tulungan ng kanyang mga magulang. Hindi naman siya may sakit at kumikita naman siya ng sapat na pera. At hindi rin siya nananakit ng tao kung saan-saan o nanloloko. Nalulungkot na sinabi ng ina, anak, kailan ka pa ba nabigo sa pagsunod sa akin? Sumagot nga si Junho na hindi pa. Bukod pa rito, nakilala pa niya si Hejin. Sinabi ng ina, kung gayon, bakit mo naman binabaliwala ang kagustuhan ng iyong mga magulang? Ayaw nang makipagtalo ni Junho. Kung magpapatuloy pa sila, magiging walang katapusan ang kanilang pagtatalo. Matapos marinig, bumuntong hininga na lamang siya ng malalim. Sinamahan ni Junho ang kanyang ina pababa at hinayaan itong hampasin siya ng ilang beses para mailabas ang galit. Sinabi rin niya sa kanyang ina na huwag nang mag-alala sa kanya. Siya na mismo ang makikipag-ugnayan sa kanyang ama para ipaliwanag ang bagay na ito. Matapos ihatid ang kanyang ina sa kotse, nagmamadaling bumalik si Junho sa bahay para mag-impact. Kinuha niya ang damit ni Hejin at binuksan ang kanyang mga inihandang materyales sa pagtuturo. Tiningnan niya saglit, pagkatapos ay agad na binura ang mga dokumento at nilinis ang recycle bin at dumiretso sa bahay ni Hejin. Nang makita si Hejin, humingi na naman siya ng tawad. Sinabi ni Hejin na ayos lang, nadulas lang siya kaninang umaga pa uwi dahil madulas ang sahig. Ayos lang ako, wala na akong problema. Bagamat hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga salitang ito ni Hejin, marahil ay nasaktan ang kabilang panig. Inaliw ni Hejin si Junho na ito ang kanyang nakasanayan. Tumingin siya sa kanya na puno ng awa. Sa sandaling ito, nag-uusap sina Director Kim at Deputy Director Woo tungkol sa problema ni Sang-sok. Naniniwala si Deputy Director Woo na hindi na kailangang masyadong mag-alala, ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Director Kim. Umaasa siyang makita si Sang-sok minsan. Kung ang mga kondisyon ay angkop, maaari siyang anyayahan sa hagwon. Sinabi ni Deputy Director Woo na hindi tuturuan ni Hejin ang mga estudyante ng Chanyong High School. Sinabi ni Director Kim na siya na ang bahala kay Sang-sok. Direktang sinabi niya, gusto mo bang ipromote si Hejin? Sinabi niya, nalulungkot ka ba? Dahil masyado kong pinoprotektahan si Hejin at hindi ko pinansin ang babala mo. Direktang sinabi niya, napakadismaya ko nang sabihin mo iyan. Dahil hindi ko hinahayaan ang aking personal na emosyon na makaapekto sa trabaho. Nagpatuloy ang dalawang nagpapanggap na lobo sa pag-uusap at pagtawa na parang wala lang. Ngunit si Deputy Director Woo ay hindi talaga tulad ng sinabi niya. Pagkatapos mag-isip sandali, tumawag siya at nagmaneho palayo. Ngunit hindi inaasahan, pumunta pala siya para makipagkita kay Director Choi ng hagwon. Direkta silang dumiretso sa usapan. Bagaman iniisip ni Deputy Director Woo na napakahusay ni Hejin, hindi niya talaga gusto si Hejin. Isa pa sa malaking dahilan ay ang kasalukuyang hagwon ay pag-aari ni Director Kim. Tinalo niya ang Victoria Hagwon kung saan nagtatrabaho si Deputy Director Woo at binili ito sa mababang halaga. Ngayon, balak ni Deputy Director Woo na bawiin ang mga estudyante at hanggat nandoon si Hejin, tiyak na hindi niya matatalo si Director Kim. Kaya, kailangan niyang kunin ang mga estudyante mula kay Hejin. Inilabas niya ang 1-0 taong plano ng Hejin para sa science, ang reference data, kasama ang iba't ibang klase ng exam questions para sa bawat klase, kasama ang original na teaching materials file at iba pang mahalagang impormasyon na ikinagulat ni Director Choi. Ito ay nangangahulugang gusto niyang agawin ang kabuhayan ni Hejin. Umaasa si Deputy Director Woo na makita ni Sang-sok ang mga bagay na ito sa kanyang sarili, dahil si Sang-sok ang makakapagpakita ng pinakamataas na gamit ng mga ito. Naisip ni Director Choi na napakamahal ng regalong ito, sapat na ba na alisin lang si Hejin? Kinumpirma ni Deputy Director Woo na tama iyon. Sa sandaling ito, inaayos ni Sang-sok ang kanyang mga gamit sa research room. Dumating ang mga estudyante sa klase para hanapin siya, dahil dati, nang turuan ni Sang-sok ang mga estudyante pagkatapos ng klase, iminungkahi niya na dapat magbasa ang bawat estudyante ng isang libro bawat semestre, at sinunod nila ang kanyang payo, nagbasa ng ilang maikling akda. Pagkatapos ay humiling sila kay Sang-sok na suriin ito para sa kanila. Sinabi ni Sang-sok, sa totoo lang, hindi mo kailangan akong tulungan sa mga bagay na ito.
Sinabi ng estudyante, dahil walang tumutulong sa akin na suriin sa paligid ko. Sinabi ni Sang-sop, kung gayon, iwan mo lang dito, susuriin ko. Masayang nagpasalamat ang estudyante at umalis. Pagkaalis nila, masaya nilang sinabi, mukhang naantig siguro Sang-sop. Tiningnan ni Sang-sop ang notebook na iniwan ng estudyante at naguluhan ang kanyang puso. Sinabi ni Director Choi kay Sang-sop ang tungkol sa pagtingin sa mga materyales ni Haejin, ngunit sinabi ni Sang-sop na hindi niya ito kayang tingnan. Sinabi ni Director Choi, kailangan mong makita ang iyong kasalukuyang sitwasyon. Sinabi ni Sang-sop na ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya sa paghahanda para sa kurso. Sumagot siya, ang paghahanda ng husto para sa mga aralin ay iyong tungkulin. Ang kailangan mong gawin ay manalo at kailangan ay 100% na panalo. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang piraso ng papel at sinabi sa kanya na pumunta sa address na ito upang makipagkita kay Deputy Director Woo upang tingnan ang data ng pagtuturo ni Haejin. Samantala, balak ni Haejin na tulungan sina Junho at Chongmi na suriin ang mga materyales sa pagtuturo na kailangan nilang i-print. Ngunit natuklasan niya na naipasok na ni Junho ang lahat ng materyales sa pagtuturo sa paper shredder. Sinabi ni Junho na gagawa siya ng bagong kopya, ngunit hindi naintindihan ni Haejin. Sinabi niyang galit na galit siya dahil pinagalitan ni Director Choi si Haejin kahapon. Napakabastos daw nito, ngunit sa tingin niya, kahit gaano pa tayo batikusin ng direktor, ayos lang. Ang pinakamahalaga sa mga estudyante ay ang kurso pa rin at patutunayan niya ito sa pamamagitan ng nilalaman ng kurso. Binuksan niya ang kanyang isinulat na textbook sa ganitong pag-iisip, ngunit napagtanto niya na hindi ito mapapatunayan sa pamamagitan ng textbook na ito. Inaliw ni Haejin si Junho na magaling siyang sumulat, ngunit sinabi ni Junho na gusto niyang muling isulat ang textbook. Sinabi niyang wala ng oras. Sinabi ni Junho na muling itinatag niya ang isang epektibong estratehiya para sa parehong ika-negatibo 8 at ika-negatibo 1 na ranggo ng mga estudyante. Ituturo niya ang gene reading method na direktang haharap sa tanong sa pagsusulit, magtatatag ng matibay na pundasyon mula sa simula para maunawaan ng mga estudyante ang teksto, at mula roon ay sila mismo ang makakahanap ng sagot. Napapansin si Haejin, sinabi niya kay Junho na huwag siyang magpa-impluwensya sa kanya, kumuha na agad ng textbook at tutulungan niya itong i-edit. Sinabi ni Junho na binura na niya ang lahat ng textbook na ikinagalit ni Haejin sa buong pangalan niya. Sinabi ni Haejin na kailangan ng Hagwon na magpakita ng malinaw na resulta sa mga estudyante. Paano susundan ng mga estudyante ang bilis niya upang magtayo ng pundasyon? Sinabi naman ni Junho na ang layunin niya ay tulungan ang mga estudyante na umunlad ng pantay-pantay sa lahat ng asignatura. Isipin mo, paano ka naging guro ko habang buhay? Noong tinuruan mo ako, lahat ng asignatura ay umunlad. Dapat alam mo na ang ating asignatura ang pundasyon ng pundasyon. Ngunit naniniwala si Haejin na sa paraan ni Junho, magbabayad ang mga estudyante ng 10 milyong won sa tuition fee bawat asignatura, at kung hindi nila makita ang malinaw na pag-unlad, hindi sasang-ayon ang mga magulang. Sinabi ni Junho na ang natatanggap ng mga estudyante ay ang kakayahang lutasin ang mga problema at harapin ang mga issue, kaya hindi ito mahal. Iniisip ni Haejin na hindi magtatagumpay ang ganitong paraan ng pagtuturo, habang naniniwala siya na ito lamang ang paraan upang makapagturo ng mga national top-notcher, at ito rin ang paraan na nakatulong sa kanya upang magtagumpay. Sinabi ni Haejin na huwag nang lubusang magpakasaya sa kanyang tagumpay 10 taon na ang nakalipas. Sinabi niya na siya ang hindi nag-iisip ng malinaw, at alam lang niya ang mabilis na paraan upang turuan ang mga estudyante na gumawa ng kanilang mga gawain. Hindi na nakayanan ni Haejin ang inis, at nagkaroon sila ng malaking away at naghiwalay ng hindi masaya. Umalis si Haejin sa Hagwon para kalmahin ang sarili, at si Junho ay walang magawa kundi patuloy na bumuntong hinina. Nang kumalma siya, pumunta siya sa upuan ni Haejin para hanapin siya, at nakita niyang umuulan. Tinawagan niya si Haejin, ngunit diretsong pinatay nito ang tawag. Sa sandaling ito, tumawag si Sang-sop upang makipagkita kay Haejin at sinabi niya na kinuha ni Director Choi ang kanyang 1-0 taong materyales. Sinabi ni Haejin na napakalupit nito. Tinanong niya kung bakit hindi niya tiningnan at sinabi pa sa kanya. Sinabi ni Sang-sop na dahil sa notebook na ibinigay sa kanya ng estudyante na dating nilalaman ng kanyang pagtuturo pagkatapos ng klase. Sa simula, akala niya ay hindi nakikinig ang mga estudyante. Hindi inaasahan na sa isang semestre lang ay nakapagsulat na ang batang babae ng ganito karami. Kaya nahihiya ako sa aking sarili dahil sa isang overdue na pagsusulit na nagdulot ng pagkawala ng lahat ng aking dignidad. At nakalimutan ko pa ang paniniwala ng isang edukador. Nakakahiya ito, mas mahalaga na itinuturing niya ang kanyang sarili bilang isang guro, ngunit matagal na niyang nakalimutan ang kanyang mga estudyante. Ito ang bagay na labis niyang ikinahihiya. Hindi ko na kayang maging isang kahiyahiyang guro. Nagpahayag ng pasasalamat si Haejin. Sinabi ni Sang-sop na gagamitin niya ang lahat ng kanyang kaalaman sa buong buhay niya at buong puso niyang tuturuan ang mga estudyante sa kanyang sariling paraan. Narinig ni Haejin ang sinabi ni Sang-sop at naisip ang sinabi ni Junho. Sinabi niya kay Sang-sop, sana ay pansamantala siyang sumunod sa kagustuhan ni Director Choi. Tingnan ang kanyang mga materyales at maaari itong isang guni o hindi. Sa ganitong paraan, sa panahong nasa Hagwon siya, pansamantalang hindi siya tratuhing basta-basta. Sumagot si Sang-sop, ang aking mga problema ay ako na ang bahala. Sa pagkakataong ito, masasabing malinaw na ang issue sa pagitan nilang dalawa. Lumingon si Sang-sop at nakita si Junho na nakatayo sa labas.
Akala niya ay naistorbo niya ang schedule ni Haejin, ngunit sinabi ni Haejin na hindi. Akala ni Junho na inanyayahan ni Sang-sop si Haejin upang makipag-away, kaya't bastos siyang nagtanong sa kabilang panig. Sumagot si Sang-sop na wala siyang dahilan upang magpaliwanag sa kanya at balak niyang umalis muna. Ngunit umaasa si Junho na ipapaliwanag muna ni Sang-sop bago umalis. Walang magawa si Haejin kundi sabihin kay Junho ang dahilan ng kanilang pagkikita. Nabigla si Junho, ngunit nag-alala din siya na ginawa ito ni Sang-sop upang atakihin at guluhin si Haejin. Sinabi ni Haejin na kinuha ni Deputy Director Woo ang mga materyales na lubos niyang ikinagulo. Ito rin ang unang pagkakataon na naranasan ni Haejin ang sitwasyong ito, ngunit umaasa pa rin siya na hindi ito makakaapekto kay Sang-sop sa hagwon. Sinabi ni Sang-sop na huwag siyang alalahanin. Malamang alam na ni Director Choi na hindi niya nakita si Deputy Director Woo. Gaya ng inaasahan, hindi na nakapag-antay si Deputy Director Woo kay Sang-sop. Direkta niyang tinawagan si Director Choi. Sinabi ni Haejin na ang tanging magagawa niya ngayon ay idemanda si Deputy Director Woo sa korte dahil sa pagkuha ng kanyang mga materyales sa pagtuturo. Ngunit gugugol ito ng maraming oras at pera at hindi pa sigurado kung mananalo. Kahit manalo pa, marahil sa oras na iyon ay nakalimutan na ng lahat kung sino si Seo Haejin. Ngayon ay dahan-dahan lang siyang makakapag-isip ng paraan. Ayaw ni Lee Junho na mag-isip pa si Haejin at huwag na ring pansinin ang lumang materyal. Pwede silang gumawa ng bagong kurikulum na maganda. Nagtanong si Haejin kung ibig sabihin ba niya ay hindi maganda ang kanyang kurikulum. Sinabi ni Junho na ang ibig niyang sabihin ay kaya niyang magsulat ng mas mahusay na kurikulum. Gusto pa rin ni Junho na palakasin ang kakayahan sa pagbasa, hindi lang pagtuturo ng mga teknik sa pagsagot ng problema. Sumasakit ang ulo ni Haejin, ayaw nang pag-usapan pa ang tungkol dito. Pero ayaw ni Junho itigil ang paksang ito. Humingi siya ng tawad kay Sang-sop at sinabi kay Junho, sa tingin mo ba hindi ko pa pinag-iisipan ang mga bagay na ito? Ang pagtuturo lamang ng mga teknik sa pagsagot ng problema ay palaging nagdudulot sa akin ng panghihinayang. Ngunit isipin mo, gusto nating dalhin ang mga estudyante sa universidad, hindi ba't dumating ka rin dito dahil gusto mong yumaman ng mabilis? Una, ang iyong pamamaraan ay hindi pa napatunayan at ang mga estudyante lamang ang magsisilbing test subject. Pangalawa, kahit na epektibo, matagal bago makita ang mga resulta. Panghuli, kahit na malampasan ang lahat ng problema, ang pamamaraang ito ay hindi pa rin angkop para sa mga pagsusulit sa paaralan. Dahil ang nilalaman at paraan ng pagtuturo ng bawat guro ay magkakaiba. Sinagot ni Lee Junho ang bawat problemang inilahad ni Seo Haejin. Sinasabi mong ginagawa kong test subject ang mga estudyante ay isang insulto sa akin. Pangalawa, sinasabi mong matagal bago maging epektibo ang paraan na ito ay minamaliit mo ang mga estudyanteng iyon. Napakatalino ng mga estudyante ngayon. Pangatlo, sinasabi mong magkaiba ang pagsusulit sa paaralan at ang pagsusulit sa kakayahan. Ngunit sa totoo lang, pareho lang ang prinsipyo. Nais ni Lee Junho na kalmadong pag-isipan ni Seo Haejin ang hinaharap. Talaga bang sumasang-ayon siya kay Kim Tae-choi at gustong maging katulad niya? Isang modelo ng pagtuturo sa mga estudyante sa loob ng 20 taon, hindi na matiis ni Haejin ang galit na dulot ni Junho. Pakiramdam niya ay inutil ang kanyang mga taon ng pagsusumikap para kay Junho. Sinabi ni Junho na iyon ang 10 taon ng iyong nakaraan at ang pinag-uusapan niya ay ang hinaharap. Hindi niya minamaliit ang iyong pagsisikap. Kung minamaliit niya talaga, hindi siya narito humihingi ng iyong opinyon. Sa halip ay gagawin ko sa sarili kong paraan at ako ang mananagot dito. Medyo nalungkot si Seo Haejin. Sa huli, ano ang makukuha mo sa pagiging emosyonal at pag-insulto sa akin ng ganito? Nagulat si Lee Junho nang sabihing makakamit niya ang 100 taon ng kaligayahan. Si Sang-sop na nasa tabi ay natawa rin. Ang mga kaibigang nanonood ay natawa hanggang sa mailuwa ang kanilang inumin. Nagpatuloy si Junho sa pagtatanong sa kanya, hindi ba't gusto mong makamit ang unang pwesto sa buong bansa? Sa ganoong paraan, hindi na tayo mag-aalala sa pagkain at pananamit sa buong buhay natin. Walang masabi si Haejin. Dali-dali siyang humingi ng tawad kay Sang-sop. Huminto na tayo ngayon. Sa oras na ito, nagsalita si Sang-sop, gusto mo bang magturo ng isang estudyante na makakamit ng unang pwesto sa buong bansa? Sabi ni Junho. Gusto ni Sang-sop na makipag-usap pa kay Junho pagkatapos marinig ito at sinabing napaka-interesante ng sinabi niya. Ang layunin ni Lee Junho ay parang isang panaginip upang ang mga estudyante ay hindi na kailangang iranggo ayon sa puntos, matutong magbasa ng totoo at maunawaan kung paano pahalagahan ang isang sanaysay. Upang magawa ito, kailangan niyang magturo sa sarili niyang paraan. Ito ang pangarap ng bawat guro. Nakakalungkot lang na ang nakakagawa nito ay hindi ang paaralan kundi ang training center. Pagkatapos magsalita, tumayo si Sang-sop at umalis. Dali-dali siyang hinabol ni Junho, humihingi ng tawad sa kanyang kakulangan sa paggalang. Sinabi ni Sang-sop na napakasiya ang kanilang pag-uusap ngayon. Nagpaalam sila sa isa't isa at umalis si Sang-sop. Si Seo Haejin sa silid ay parang nababaliw, ngunit naramdaman pa rin niyang tama ang sinabi ni Junho. Dinala siya ni Junho sa tabing dagat para mag-relax. Naalala ni Haejin ang huli nilang pagkikita sa Namsan. Nang panahong iyon ay ayaw ni Seo Haejin na magtrabaho si Lee Junho sa training center, ngunit nabigo siyang pigilan ito. Ngayon ay matagumpay na ang kampanya ni Junho. Sinabi ni Haejin na gawin na lang niya ang gusto niya. Agad na natuwa si Junho pagkarinig nito. Alam kong papayag ka.
Gaya ng inaasahan, ang pamamaraan ng pagtuturo na sinabi ni Junho ay siya ring matagal nang gustong gawin ni Hejin. Isinauli ni Sang-sop ang notebook sa estudyante at sinabi sa batang babae na gumawa ng sariling tala pagkatapos ng bawat sanaysay. Kung paano babasahin ng isang guro ang sanaysay na ito ay isusulat ng batang babae ang ilang ideya. Masayang nagpasalamat ang batang babae kay Sang-sop. Nasiyahan din si Sang-sop. Sa kabilang banda, nagpulong sina Kim Tae-choi at Kim Tae-woo. Sinabi ni Kim Tae-woo na kung nabigo ang kampanyang ito, humanap ng ibang paraan. Nag-crossed leg si Kim Tae-choi. Pabayaan na lamang ba ninyong dalhin ang inyong mga guro sa center? Bukod pa rito, huwag ninyo akong ituring na kalaban, kundi gamitin ako ng naaayon. Sa totoo lang, umaasa si Kim Tae-choi na dalhin ang lahat ng guro sa Hagan Center. Bibigyan niya si Kim Tae-woo ng malaking benepisyo bilang kapalit. Ngunit umaasa siyang kasama si Seo Hae-jin sa mga gurong darating. Hindi agad sumagot si Kim Tae-woo. Tulad ng inaasahan, ng araw na iyon, nakipagkita si Kim Tae-woo kay Hae-jin at inilabas ang kanyang mga dokumento. Ang ibig sabihin nito ay tinakot niya si Hae-jin na sumunod. Kung hindi, mapupunta sa iba ang mga dokumento. Sinabi ni Hae-jin na kailangan niya ng oras para mag-isip. At tinanong niya si Kim Tae-woo kung kasama ba si Lee Junho sa mga gurong gustong niyang dalhin. Sinabi niya na hindi pa niya masabi sa kanya sa ngayon. Sinabi ni Seo Hae-jin na may gusto siyang subukan. Gusto niyang buksan ang klase na ini-enroll ni Lee Junho. Saka lang niya idedesisyon kung isasama niya ito. Sinabi ni Kim Tae-woo na hindi ba sila masyadong malapit. Sumagot si Hae-jin na sa totoo lang, nag-away sila ng malaki. Tulad ng inaasahan, tinulungan ni Kim Tae-woo na buksan ang klase ni Junho. Maayos ang takbo ng lahat. Sa wakas, nagsimula na ang libreng trial class ni Sang-sop. Si Sang-sop ang nagtuturo sa isang nakakatawang paraan. Ipinapaunawa niya ang mahirap na panitikan sa simpleng paraan para sa mga estudyante. Upang maunawaan nila ang intensyon ng may akda sa pamamagitan ng paglikha ng kanilang sariling mga imahe. Ang mga estudyante at si Hae-jin ay nakinig ng may pagkabighani. Ngunit malinaw na hindi masaya si Kim Tae-choi. Pagkatapos ng isang klase, naging interesado ang lahat ng estudyante. Sinabi ni Seo Hae-jin kay Sang-sop na marami siyang natutunan ngayon. Pagkatapos gawin ni Lee Junho ang bahagi ng kurikulum, ipinasuri niya ito kay Hae-jin. Pinatay niya ang ilaw ng klase at binuksan ang video upang makapanood siya ng tahimik. Pagkatapos ay binuksan niya ang ilaw at tinanong kung ano ang nakita at narinig niya. Sumagot si Hae-jin ng isang night fox at isang bagay na parang takip ng alikabok. Narinig din niya ang tunog ng hangin. Sinabi ni Junho na ito ang damdamin ng may akda sa akda. Ginagamit ng may akda ang kanyang mga pandama. Iba't ibang paglalarawan ng mga karanasan ng pangunahing tauhan. Ang kanyang kamakailang pakiramdam ay nasa isang labis na tensyonadong sitwasyon. Ang kanyang mga pandama ay naging labis na sensitibo. Binuksan ni Junho ang video at pinatay ang ilaw ng silid-aralan. Tiningnan ni Hae-jin ang screen. Naalala niya ang mga nakaraang lecture ni Junho, kasama ang sinabi ni Siwoo pagkatapos niyang marinig ang lecture. Kasama rin ang pagkapahiya ni Sang-sop sa feedback ng estudyante. Tila agad na naunawaan ni Seo Hae-jin. At sinabi kay Lee Junho na panalo siya. Binuksan ni Junho ang ilaw at nagkatinginan sila at mumiti. Nakipagkita si Hae-jin kay Kim Tae-woo. Masaya niyang pinag-usapan ang mga plano sa hinaharap. Sinabi ni Hae-jin na maghintay sandali. At sinabing may isa pang darating. Bumukas ang pinto at si Kim Tae-choi ang dumating. Nagulat si Kim Tae-woo. Inanyayahan ni Hae-jin si Kim Tae-choi na umupo. Sinabi niya na umorder na siya. Ngunit hindi ako nabibilang dito. Mag-usap na lang kayong dalawa ng dahan-dahan. Mayroon ding data na ito. Tignan at pag-usapan niyo na lang. Kahit kanino mo gustong ibigay ayos lang. Kahit ipiprint at ipapakalat ayos lang. Sa tingin ko, walang sinumang guro na basta na lang hahawak ng aking mga materyales ang makapagtuturo ng kasing husay ko. Tinanong ni Kim Tae-woo ang ibig sabihin ni Seo Hae-jin. Bakit niya ginagawa ito? Huminto sandali si Hae-jin. Sinabi niya na dahil hindi na ito mahalaga sa kanya ngayon. Biglang naintindihan ni Kim Tae-woo. Gusto pala ni Hae-jin na tuklasin ang isang bagong paraan ng pagtuturo. Pinagtawanan niya si Hae-jin dahil hindi na siya bata at medyo matapang. Sumagot si Hae-jin na hindi ba't ganun din sila. Nanatiling tahimik si Kim Tae-choi sa isang tabi. Tinuruan niya si Hae-jin sa tono ng isang nakatatanda. Sinabi niyang limitado ang kanyang pananaw. Hindi niya alam kung paano magplano ng maaga para sa kanyang buhay. Maliwanag na mayroon siyang magandang pagkakataon ngayon. Ngunit tinalikuran niya ito dahil sa kanyang damdamin para kay Lee Junho. Nataranta si Seo Hae-jin pagkarinig nito. Si Kim Tae-woo sa tabi ay nagulat din tapos agad na nagpakita ng mukha ng isang masamang tao na nagtatagumpay. Nagsimulang magbanta si Kim Tae-choi ng mas lantaran. Huwag mong isipin na ang pagtalikod sa material na ito ay makakaresolba sa kasalukuyang problema. May mas malaking problema na naghihintay sa iyo. Kung magkaproblema ka, anumang oras ay pwede mo akong hanapin. Tumayo si Hae-jin at umalis. Pagkatapos niyang maging kalmado, nakipagkita siya kay Lee Junho. Nagpadala siya ng mensahe sa direktor. Nagbigay ng maikling ulat sa sitwasyon at nakipagkita sa direktor. Lumalabas na lahat ng ito ay dahil sa assistant ni Kim Tae-choi. Dati siyang pumunta sa tindahan ng kaibigan niya. Hindi sinasadyang narinig niya ang sinabi niya, kaya nalaman niya.
Balak nilang gamitin ito para gawing isang babaeng guro, si Haejin, na hindi pa gaanong nakaranas ng pag-ibig. Ngunit nabaliw siya dahil sa isang batang estudyante. Balak niyang hawakan sa liig ang direktor at ang buhay ng akademya. Dahil sa panliligaw ng mga batang lalaki, binigyan ni Seo Haejin ng berdeng ilaw si Lee Junho. Talagang medyo bulok silang dalawa. Kailangan pa ng ordinaryong tao na may magandang relasyon kay Haejin para ibunyag ang bagay na ito. Nag-isip sandali si Jim Tae-woo na may masayang mukha. Mukhang nakapili na siya ng tamang tao. Bukod pa rito, balak niyang gamitin ang materyales sa pagtuturo ni Haejin para kay Chongmi. Pagkatapos ay hilahin si Chongmi sa kanyang panig. Nagsimulang lumaganap ang klase ni Junho dito. Samantala, nagsimulang maghinala ang mga kasamahan. Bakit napakabilis ng takbo ng klase ni Junho? Diretsahang sinabi ng isang guro na mahusay si Junho sa paggamit ng kanyang relasyon kay Haejin. Sa oras na ito, si T.T. Rangyeon ay patuloy na ipinagtatanggol si Seo Haejin. Pagkatapos magkita ni Lee Junho at Haejin. Sinabi ni Haejin kay Junho na nalaman na nina Kim Tae-choi at Jim Tae-woo na may relasyon sila. Sinabi ni Junho na maseryoso ito kaysa sa pagkalat ng iyong mga dokumento, hindi ba? Tumango si Haejin at sinabing hindi ito ang kasalanan mo. Sumagot si Junho na kahit hindi siya sigurado kung tama ang sinasabi niya. Ngunit balak niyang direktang tanggihan ito. Dahil marami kang mawawala. Ngunit sinabi ni Haejin na gusto niyang harapin ito ng matapat. Ayaw niyang gumawa ng mas maraming kasinungalingan dahil sa isang kasinungalingan. Ngunit kailangan ng pahintulot mo sa bagay na ito. Dahil malaki ang epekto nito sa iyo. Bata ka pa naman. Malaki pa ang kinabukasan mo kaya talagang nakokonsensya ako. Agad sinabi ni Lee Junho na hindi niya kailangan ng pahintulot. Dahil hindi niya kailanman nais itago. Hindi mo na kailangang sabihin ang mga salitang iyon. Sapat na ang sabihin mo na mahal mo ako. Tulala si Seo Haejin na nakatingin kay Junho, hindi alam kung paano sasagutin. Sa huli, sinabi na lang niya na bumili siya ng mainom. Dahil darating ang direktor mamaya. Pagkatapos magkita ng direktor at Haejin, sinabi niyang may isa pa siyang hindi nasabi. Sakto namang pumasok si Junho, tiningnan ng direktor ang dalawang nakaupo sa harap niya. Direkta niyang itinuro sila at tinanong kung nahuli ba sila. Nagulat sina Haejin at Junho. Lumalabas na alam na ng direktor noon pa. Sinabi niya, alam ko na mangyayari ito mula pa sa simula. Nang tanggihan ni Haejin ang pinakamahusay na enrichment center, doon na ako nakasiguro. Ako rin ay may karanasan, umibig at nag-date. Ang nararamdaman ng dalawang tao ay hindi makakapaglinlang kahit sino. Humingi ng tawad si Seo Haejin sa direktor. Sinabi ng direktor na hindi madaling lutasin ang bagay na ito. Malalagyan ka ng putik. Dati ko nang sinabi, ang dalawang pinakamalaking sangang daan sa ating buhay ay laging umiiral. Nagpapasalamat ako sa inyong dalawa. Palagi kong pinamamahalaan ang enrichment center hanggang ngayon sa ganitong damdamin. Kaya ayaw kitang sisihin kahit medyo duwag. Ngunit ngayon, wag muna kayong umamin. Tutulungan ko si Lee Junho na makahanap ng mas malaking enrichment center. Lumingon si Haejin kay Junho, iniisip ang sinabi niya kanina. Sinabi niya sa direktor, hayaan niyo na lang akong harapin ang lahat ng putik na ito. Dahil ayaw kong sabihin ng sinuman na inakita ko ni Lee Junho para magtagumpay. Pagdating ni Jim Tae-woo sa Hagwon, inanyayahan niya si T.T. Rangyeon na kumain. Pagkatapos ay hinanap niya si Chongmi para makipag-usap. Una, pinuri niya si Chongmi sa pagiging napakahusay. Maaari siyang sumakay sa tren na iyon, maaari niyang pangasiwaan ang klase na may pinakamaraming estudyante sa Chanyong High School. Nagulat si Chongmi. Pagkatapos nito, balak ni Junho na makipag-usap muna kay Chongmi. Ngunit sinabi niyang hindi siya ayos kaya hindi siya makapagsalita. May ginagawa si Seo Haejin, kaya hindi pa rin siya nakakaalis sa Hagwon hanggang gabi. Sa oras na ito, dumating si T.T. Rangyeon para hanapin si Haejin. Ikinuwento niya ang sinabi ni Jim Tae-woo ngayong araw. Nagulat siya nang malaman niyang nagde-date sila ni Junho. Walang masabi si Haejin. Direkta niyang sinabi, medyo duwag ako ngayon para sabihin ito. Dati, tinulungan kita hindi dahil sa ibang dahilan, kundi dahil gusto kita. Sinabi niya, hindi mo pa ito nasasabi sa akin, hindi ito ang responsibilidad ko. Ngunit tila galit si T.T. Rangyeon. Tinanong niya si Seo Haejin, dati, sigurado akong naramdaman mo rin, hindi ba? Dapat sinabi mo na agad na magkarelasyon kayo, para hindi ako naging inutil ng ganito. Dali-dali namang nagpaliwanag si Haejin, hindi ko kailanman naisip na inutil ka. Sana hindi ka pinagsasamantalahan ng iba. Sumagot si T.T. Rangyeon, hindi ko ba naiintindihan ang mga bagay na ito? Kung nagtapat ako bago si Lee Junho, mayroon ba akong pagkakataon? Diretsahang sumagot si Haejin, wala. Pagkarinig niya nito, iisa lang ang sinabi niya. Ganoon ba, ito ang ganda ng lihim na pagmamahal, malaya kang makapaglibot sa tabi mo. Nagdaan ang panahon na napakasaya ko sa piling mo. Gumawa ako ng sarili kong group chat, wala ka at si Lee Junho. Nawala nang masabi si Seo Haejin. Nang gabing iyon, sinamahan ni Junho ang nanay ni Sungkyu at pagkatapos niyang kumain, aalis na siya. Sa sandaling ito, nakita ng nanay ni Sungkyu ang mensahe sa group chat at nagulantang. Nahulaan din ni Junho kung ano ang nangyari at sinabi sa nanay niya, may kasintahan na ako. Si Seo Haejin ang pangalan niya, labis na nabigla ang nanay niya.
Nalaman ng mga guro ng enrichment center sa group chat ang tungkol sa pagdedate ni na Haejin at Junho. Inakala ni TTN iyon na dahil sa relasyon niya, kay Junho ay pinaboran niya ito sa lahat ng bagay, at umaasa siyang ang lahat ng guro ay pupunta sa Hagwon kinabukasan ng umaga. Pag-usapan ang lahat ng natanggap ni Lee Junho mula nang pumasok siya sa trabaho. Inihatid ni Junho ang kanyang ina at pagkatapos ay pumunta sa Hagwon upang sunduin si Seo Haejin. Pinayapan niya ito na ang lahat ay maipapaliwanag sa lahat. Pag-uwi, naghapunan si Junho kasama si Haejin. Pagkatapos ay umuwi siya, at lalong hindi naging komportable si Junho habang iniisip niya ito, kaya lumabas siya. Pagdating ni Haejin sa bahay, tiningnan niya ang snow na bumabagsak sa labas ng bintana at lumabas din nagmamadaling nagkita ang dalawa, at nang magkita sila, sinabi ni Haejin kay Junho na ayos lang siya. Gusto lang niyang sabihin sa kanya na ayos lang siya. Sinabi ni Junho na gusto lang niyang tanungin kung ayos lang siya, tumango siya, at sinabing may isa pa siyang gustong sabihin, iyon ay mahal kita. Dahil dati nang sinabi ni Junho na sapat na ang salitang iyon, alam nilang mula bukas ay haharapin nila ang maraming pagsubok. Si Lee Junho ay emosyonal na tumingin kay Seo Haejin at hinalikan siya. Sa gitna ng matinding lamig at maraming problema, naramdaman nilang muli ang pag-ibig sa isa't isa. Kinabukasan, ang tungkol kina Haejin at Junho ay ibinunyag ni TTN iyon at nalaman ng lahat ng guro sa enrichment center. Naisa nang ipaliwanag ni Haejin ang bagay na ito, ngunit si TTN Lee ay patuloy na pinupukaw si Junho. Muntikan na silang mag-away. Si TTN Lee ay tao ni Lee Jim-tae at siya mismo ang lihim na nagnakaw ng mga materyales sa pagtuturo ni Haejin. Ang taong ito ay hindi lang mahina sa propesyon, kundi nagpapasipika pa ng mga sertipiko ng Research Institute. Talagang magkapareho silang dalawa. Humiling si Seo Haejin kay TTN iyon na tulungan siyang ayusin ang bagay na ito ng makatwiran, ngunit ipinakita lamang nito ang kanyang kawalang interes, at nais niyang panoorin ang kaguluhan. Bukod pa rito, kumalat din ang chismis sa labas, at ang mga magulang ng estudyante ay nagkwento ng mas masakit pakinggan, tulad ng pagdedate na raw ni Lee Junho at Haejin mula pa noong high school. Tapos dahil sa pagbabago ng paraan ng pagtuturo ni Haejin, naghinala ang mga magulang kung may sapat pa ba siyang oras para turuan ng maayos ang mga estudyante o kung abala lang siya sa pakikipagrelasyon. Habang kumakalat ang chismis ay lalong nagiging labis-labis, nakipagkita si Kim kay Jim-tae, umaasa na makapagnegosyo ng maayos at hindi na hayaang lumala pa ang sitwasyon. Ano ba talaga ang gusto niya? Sinabi ni Jim-tae, kung sasabihin ko, ibibigay mo ba sa akin ang lahat? Kung hindi lahat, walang saysay. Kahit ibigay mo pa sa akin ang lahat, hindi pa rin sapat. Ang gusto ko ay ang dating enrichment center ko. Labis na nainis si Kim, hindi mo maaaring isipin na nakinabang ako sa iyong enrichment center nang walang ginagawa. Ang sitwasyon noon ay isang win-win para sa ating dalawa. Kahit na hindi ka nasisiyahan sa akin, anong kasalanan naman ni Seo Haejin? Narinig ni Kim ang sinabi ni Jim-tae at bahagyang natawa. Kahit saan pa pumunta si Seo Haejin ay makakapagsimula siyang muli. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing magsusumite siya ng kanyang pagbibitiw at aalis kaagad. Iniwan ang direktor na walang magawa, nakatayo sa kanyang kinatatayuan. Muling humingi ng tulong si Haejin kay TTN iyon, umaasa na mapanatili ang kasalukuyang pangkat ng mga guro, kahit isang semestre lang. Umiti si TTN iyon nang may paghamak, bakit ka naman ganyan, hindi naman iyan ang iyong hagwon? Sumagot si Haejin, kung akin yun, hindi na kita kailangan pang pakiusapan. Walang kasalanan si Kim, ngunit nang harapin niya si Haejin, wala siyang masabi. Ganap ng magulo ang hagwon ngayon. Ang mga magulang ay patuloy na tumatawag, umakyat si TTN iyon sa rooftop, at kasabay nito, umakyat din si TTN Kim ng social committee para magpahangin. Akala niya ay nalulungkot ito dahil sa nangyari kina Seo Haejin at Lee Junho, ngunit diretsahang sinabi ng kabilang partido, hindi ako malungkot, direkta akong nagbigay ng aking pagsalunga. Pagkarinig nito, sinabi ni TTN Kim na, kung gayon, huminto ka na. Ang chismis lang sa labas ay sapat na para masaktan si Haejin. Nagreklamo si TTN iyon na, hindi iyon ang aking kasalanan na ikinagulat nito. Ang ibig mong sabihin, may iba pang nagpakalat ng chismis? May nagkokontrol sa likod ng lahat, hindi ba? Balak umalis ni TTN iyon, ngunit pinigilan siya nito, hindi kaya si Jim-tae ang mastermind. Ang responsable sa pagpapakalat ng chismis ay si TTN Lee. Hindi na rin niya itinago pa at diretsahang sinabi na makikipag-ugnayan si Jim-tae sa kanya sa lalong madaling panahon at dapat din niyang isipin na walang kinabukasan ang pananatili rito. Naramdaman ni TTN Kim na walang masabi, tunay na mga basura, sinabi niya sa kanya, tiyak na pagsisisihan mo ang pinili mo ngayon. Si TTN iyon ay nanatiling tahimik at sumunod sa daloy ng pangyayari. Sa wakas, dumating ang pinakamasakit na bahagi, dumating ang mga magulang sa hagwon. Ipinaliwanag ni Seo Haejin sa mga magulang na ang dahilan ng pagbabago ng paraan ng pagtuturo ay upang lubos na maunawaan ng mga estudyante ang aralin at ang pagbabasa ng teksto. Mula doon, madaling harapin ang mga tanong sa pagsusulit. Diretsahang tinanong ng mga magulang, gagarantiya mo bang magiging una ang anak ko? Tanging ang katotohanan lamang ang masasabi ni Seo Haejin, hindi ko magagarantiya.
Pagkarinig nito, nagalit ang mga magulang at nagsimulang batikusin si Hejin. Tinatawag lang siyang guro, ngunit marami na siyang hinihingi, ang personal na buhay mo, kadiri pang banggitin. Malinaw na tamad kang magsaliksik at pamahalaan ang mga estudyante, kaya ganyan ang sinasabi mo ngayon. Magaling ka lang sa pakikipag-date sa mga batang estudyante, hindi ba? Walang magawa si Hejin sa mga salitang ito, gusto niyang magpaliwanag ngunit hindi nakikinig ang magulang. Kinuha niya ang kanyang bag at sinabing, babawiin ko ang matrikula at pagkatapos ay umalis. Pagkaalis ng lahat ng magulang, napaiyak si Seo Haejin sa kawalan ng pag-asa. Narinig ni Chongmi mula sa labas at pumasok, tahimik na tumayo sa tabi ni Hejin. Narinig din ni T.E.T. and Vyun mula sa labas ang pag-iyak ni Hejin. Hindi alam kung ano ang iniisip niya. Si Jim Tae Choi naman, dahil sa chismis kina Hejin at Junho, maraming estudyante ang lumipat sa Hagoon Center, at siya ay lubos na natutuwa. Sinabi naman ni Sang-sok, narinig ko na ang mga chismis sa labas. Naiintindihan ko ng mabuti na hindi ganoon sina Hejin at Junho, iyon ay imbento lamang. Hindi ako masaya na ang mga estudyante ay pumupunta sa klase ko dahil sa mga chismis na ito. Nagtanong si Jim Tae Choi, bakit? Ayaw mo bang magbukas ng klase? Nagtagal din ako ng 20 taon sa pagtuturo sa paaralan, at naiintindihan ko na mahirap baguhin ang mga bagay tulad ng pag-iisip o pamumuhay, ngunit umalis ka na sa paaralan, at ang kailangan nating gawin ay sumulong. Kung mananatili ka sa ganoong kalagayan ngayon, mababagabag ako, hindi ito paaralan na may mga estudyanteng dumarating sa tamang oras bawat taon, at hindi ka rin isang guro na itinalaga. Ang estudyante ni Seo Haejin na si Hyun, nang marinig niya mula sa kanyang ina na nagpalit sila ng sentro para sa kanya, sinabi ng batang babae na ayaw niyang pumunta at gusto niya talaga si Haejin. Diretsahang sinabi ng kanyang ina na hindi pwede, ano ang matututunan mo sa isang taong ganoon? Tinanong ni Hyun ang kanyang ina kung nakita niya ng personal ang ginawa nila, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang ina. Nang gabing iyon, pagkatapos mag-aral ni Chongmi, nakita niyang nasa silid pa rin si Seo Haejin, kaya umupo siya sa tabi nito. Tiningnan ni Haejin ang malaking silid-aralan at sinabing mayroong 13 estudyante ngayon, ngunit hindi sila nakatingin sa blackboard, kundi nakatitig sa kanyang mukha, tulad ng pagtingin sa isang maingay na artista. Sinabi ni Haejin kay Chongmi na bilisan nitong umalis dito. Alam niyang napakahusay ng klase ni Chongmi, ngunit mahirap iwasan ang maapektuhan ng lugar na ito. Ang klase na pinaghirapan niyang itayo, ngayon ay marahil mahirap nang ipagpatuloy. Sinabi ni Chongmi na ganoon din ang naisip niya sa simula, ngunit hindi niya kayang gumawa ng walang hiya. Alam niyang hanggang ngayon ay wala siyang masyadong pag-aari, ang lahat ng mayroon siya ay puro sa sarili niyang pagsisikap. Kaya kong makayanan sa pamamagitan lamang ng pagpapahalaga sa sarili at kumpiyansa. Nang marinig ito ni Seo Haejin, sinabi niya na iyon ang kanyang karisma. Narinig ito ni Chongmi at ngumiti. Kaya pala, hindi na siya sasama sa grupong iyon. Mananatili ako dito at sasamahan ka. Emosyonal na tumingin si Haejin sa kanya at tumango. Bumalik sila sa opisina ngunit wala si Lee Junho. Nakita ni Haejin ang sulat na iniwan niya para sa kanya. Dapat ay sasamahan kita ngayon, ngunit mayroon akong paanyaya na hindi ko matanggihan. Tandaan mong kumain, mahal kita, tatawagan kita mamaya. Umiti si Haejin habang tinitingnan ang sulat. Naging curious si Chongmi kung ano ang nakasulat doon. Nahihiyang ipinakita ito ni Haejin sa kanya. Nang matapos tingnan ni Chongmi, sinabi niyang mahirap daw harapin si Guro Junho. Sinadya niyang isulat ito at iwanan dito para makita ng lahat. Tahimik na tiningnan ni Chongmi si Haejin na pinahahalagahan ang papel. Pagkatapos ay sinabi niya na sinabi na raw ni Guro Junho na makikipag-ugnayan siya sa kanya. Kaya hindi na kita sasamahan ngayon. Nagpaalam sila sa isa't isa at naghiwalay. Pumunta si Chongmi sa Ji at masayang kumanta. Sa sandaling ito, pumasok si Sungkyu, lumalabas na nagkita na sila ni Sungkyu. Sinabi ni Chongmi sa kanya na hindi na siya sasama sa panig ni Jim Tae-woo. Pagkatapos niyang magdesisyon, biglang gumaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos noon, iisa lang ang naaalala ko, ikaw. Akala niya dati na pagdidate ay pag-aaksaya lang ng oras at lakas. Pagkatapos makita si Seo Haejin, naramdaman ni Lee Junho na mali ang naunang iniisip niya. Pagkarinig nito, masayang sinabi ni Sungkyu na, lumabas na tayo ngayon. Hindi ko gustong marinig ang iyong pagtatapat dito, hindi ba? Sabi ni Chongmi, ayos lang, mas pinapahalagahan ko ang nilalaman kaysa sa forma. Pagkarinig nito, umupo si Sang-sok sa tabi niya. Gusto kita, ang galing mo, kaya gusto kitang mas makilala pa. Sabi ni Chongmi, alam mo ba, napakabisi ko kaya mahirap magkaroon ng dissenting date. Madalas akong umuwi ng hating gabi mula sa trabaho at hindi rin ako nagpapahinga tuwing weekend. Umiti si Sungkyu habang nakatingin sa kanya. Sinabi ko na sa'yo, ako ang taong masaya kahit mag-isa. Nagkatinginan silang dalawa at ngumiti. Direktang hinawakan ni Sungkyu ang kamay ni Chongmi. Ang taong nakipagkita kay Lee Junho ay si Kim Si-kim. Sinabi niya na sana ay pinakinggan niya si Seo Haejin noon. Dahil kung pinakinggan lang niya si Seo Haejin, lahat ay magiging maayos. Napangiti si Lee Junho ng mapait pagkarinig nito. Umaasa si Kim Si-kim na umalis si Lee Junho sa Hagoon, ngunit ayaw niya. Kung aalis siya, hindi ba't parang kinumpirma niya ang chismis?
Sinabi ng Gimsi na sa totoo lang, para malutas ang problemang ito ng epektibo, marahil ay dapat umalis si Seo Hae-jin, ngunit hindi niya ginawa. Siya mismo ang nagpilit kay Seo Hae-jin na manatili sa Hagwon. Dati, sinadya niyang patagalin ang oras para hindi makapag-aral si Seo Hae-jin. Ang resulta ay pinalampas niya ang huling bar exam na alala ni Lee Jun-ho noong tinuturuan siya ni Seo Hae-jin. Nakakita rin siya ng ilang libro tungkol sa batas. Pero si Lee Jun-ho, iba ka, maaari ka pa rin pumili ng ibang lugar o pumunta sa ibang Hagwon. Maaari kang bumalik sa kumpanya para magtrabaho, ngunit ayaw umalis ni Lee Jun-ho habang si Seo Hae-jin ay nakahiwalay sa lahat ng panig. Sinabi ng Gimsi Kim, naiintindihan ko ang mga taong tulad mo, kahit na nasa pinakamababa ang iyong performance, hindi ka nahihiya. Ang pag-alis sa dating kumpanya upang pumunta sa Hagwon ay hindi rin nakakatakot. Walang takot sa langit at lupa. Sa puntong ito, bumagsak si Lee Jun-ho at nagsimulang umiyak. Ngayon, natatakot ako. Mula nang ipinanganak ako, hindi pa ako nakaramdam ng takot na tulad nito. Nang sinabi mong hindi na makabalik si Guro Seo para magturo, nabigo ako. Ang Hagwon na isinakripisyo ni Seo Hae-jin, ngayon ay halos masira ko na. Palagi kong gustong iligtas ito, ngunit patuloy akong nag-iisip ng kung ano-ano. Dapat ba akong mag-resign sa Hagwon? Nakatingin si Gimsi Kim kay Lee Jun-ho, hindi rin niya alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, dumating si Seo Hae-jin sa tindahan at nakita si Lee Jun-ho na umiiyak. Sa isang iglap, hindi niya alam ang gagawin. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Lee Jun-ho na walang nangyayari. Huwag kang mag-alala sa akin, medyo pagod lang ako. Hindi naniwala si Seo Hae-jin na ang isang tao, tulad ni Lee Jun-ho ay maghihirap dahil sa pagod. Dali-daling pinalitan ng Gimsi Kim ang usapan at tinanong si Seo Hae-jin kung kumain na siya ng tanghalian. Pagkatapos ay sinabing, magpapalit lang ako ng damit sandali at mabilis na umalis. Hiniling ni Gimsi Kim sa may-ari ng tindahan na bigyan si Seo Hae-jin ng ilang madaling gamitin na item. Pagkatapos ay humiram ng sigarilyo mula sa may-ari ng tindahan at lumabas para manigarilyo. Sinabi pa rin ni Seo Hae-jin kay Lee Jun-ho kung ano ang gagawin bilang isang guro. Huwag mong hayaang lamunin ka ng iyong emosyon, hindi iyan makakatulong sa kasalukuyang sitwasyon. Tanong ni Lee Jun-ho, iyan ba ang gusto mong sabihin sa akin ngayon? Tumingin si Seo Hae-jin kay Lee Jun-ho at sinabing, kung gayon, tanungin ko, bakit ka umiiyak? Sasabihin mo ba sa akin? Ngunit gusto ni Lee Jun-ho na sabihin sa kanya ang tunay na nararamdaman niya ngayon. Ngayon ay talagang pagod na ako, mas nakakatakot ang mga chismis kaysa sa inaakala. Maging estudyante o magulang, lahat sila ay napakalupit, talagang malungkot ako at nasasaktan. At lahat ng iyon ay dahil sa aming relasyon. Tumingin si Seo Hae-jin kay Lee Jun-ho sa kanyang harapan at sinabing, buong araw akong nag-iisip, paano kung hindi ako ang guro mo? Paano kung magkaedad lang tayo? Sinabi ng dating Miss Campus na gusto kanya, kung ako iyon, ano kaya? Kung gayon, hindi magkakaroon ng mga chismis na tulad ngayon, hindi ba? Talagang marumi at kasuklam-suklam. Bagamat alam kong ang mga tao rito ay walang pakialam, sa huli ay nagtatrabaho pa rin ako rito. Patuloy na kumakaway ang aking buntot at nagpapanggap na kaawa-awa, talagang nakakadismaya. Ito ang lahat ng naisip ko ngayon. Masakit ang pusong tiningnan ni Lee Jun-ho si Seo Hae-jin sa kanyang harapan. Sinabi niya na hindi niya kailangan itago ang kanyang nararamdaman dahil umuulan sa labas. Nagpasya silang dalawa na pumunta sa Hagwon sa malapit. Nagsorry si Lee Jun-ho kay Seo Hae-jin, kung hindi ka ang guro ko, wala tayong agwat sa edad, at wala na rin ang Miss Campus na nagkagusto sa akin. Pakiusap, kalimutan mo na ang lahat ng ito. Akala ko ay wala akong kinakatakutan, na kapag determinado ako ay kaya kong gawin ang anumang bagay. Ngayon ko lang napagtanto na ang lahat ay pakiramdam ko lang pala. Nang makita kitang nasasaktan, napagtanto ko na hindi ko naisip na may mangyayari sa iyo. Akala ko, sa pagmamahal ko sa iyo, ay maiiwasan natin ang mga chismis. Labis akong nahihiya sa mga bagay na ito dahil pagkatapos mo akong turuan at bumuti ang aking performance, naging mapagmataas ako, at dahil nakapasa ako sa isang magandang universidad ay akala ko ay nakagawa ako ng malaking tagumpay. Talagang walang masabi, ang mga guro at magulang, ang mga taong palaging nagtitiwala at handang suportahan ako ng walang kondisyon. Pagkatapos kong lumayo sa lahat, naging parang hangal ako at napakababaw dahil sa maliliit na bagay. Nang makita kitang pasan ang lahat, noon ko lang napagtanto na hindi pala ako umalis sa silid-aralan kung saan tayo unang nagkita. Bata pa rin ako, dapat pala ay umalis na ako sa silid-aralan 10 taon na ang nakakaraan. Kapag sinabi mong magbasa, nagbabasa ako. Kapag sinabi mong magsulat, nagsusulat ako. Sumusunod ako sa iyo ng maayos at nakukuha ko ang lahat ng iyong papuri. Salamat, kahit medyo huli na, sana ay maibigay mo sa akin ang maningning na diploma ngayon. Tumingin si Lee Jun-ho sa dambana ng karangalan sa kanyang harapan at tinanong si Seo Hae-jin, naaalala mo pa ba ang mga salitang sinabi mo sa akin dito noon? Ikaw ang taong kayang gawin ang lahat, ngayon ay ibinabalik ko sa iyo ang sinabi mong iyon. Nagpatuloy si pangalawang Gimsi-gu sa kanyang mga aksyon, nakikipag-ugnayan at nagmumotivate sa mga guro ng Hagwon. Maagang dumating si Lee Jun-ho sa Hagwon, humingi siya ng paumanhin kay Team Leader Lee para sa kanyang maling pag-ugali kahapon dahil sa hindi pa sapat na pagkahinog ng kanyang pag-iisip at paraan ng pagpapahayag.
Gumamit siya ng mga nakakasakit na salita kay Team Leader Lee. Dapat sana ay pinakinggan niya ng mahinahon ang lahat ng sinabi nito. Walang magawa si Team Leader Lee kundi tanggapin ito. Idinagdag ni Lee Junho, kakasend ko lang ng email sa'yo, pakitingnan. Ang email ay naglalaman ng mga materyales sa pag-aaral na inayos ni Lee Junho, mga reference materials sa pagtuturo tulad ng mga mock exam. Pagtapos umalis ng lahat ng guro sa opisina para sa klase, hindi napigilan ni Team Leader Lee ang kanyang kuryosidad. Nagtanong siya kung ano ang ibig sabihin ng email. Sinabi ni Lee Junho, umaasa lang ako na may isa pang taong mananatili sa hagon na ito. Basta manatili ako, handa akong gawin ang anumang sabihin mo sa akin. Sa kasalukuyan, si Team Leader Seo Hae-jin ay nawala ng posisyon at ang posisyon ng nangungunang guro sa Hagwon ay bakante pa. Kailangan ng Hagwon ang mga bagong nagtatag na miyembro. Ang Wangguk Hagwon ay nagtuturo ng panitikan sa loob ng 20 taon. Napakahusay ng mga guro doon at mas mahirap makipagkompetensya doon kaysa manatili dito. Hindi maintindihan ni Team Leader Lee kung bakit kailangan gawin ni Lee Junho ang ganito. Sinabi ni Lee Junho, talagang gusto ko si Seo Hae-jin at dahil sa nangyari sa amin, nalugi ang Hagwon at nawala ng trabaho ang mga guro. Hindi ko gustong mabuhay si Seo Hae-jin na may kasalanan, wala ng oras na yun. Ang ibang mga Hagwon ay naghanda ng tumanggap ng mga estudyante sa ika-negatibo 1-0 baitang. Walang mas magandang pagkakataon para iligtas ang reputasyon sa ngayon. Tila nakumbinsi si Team Leader Lee, habang inimpake naman ni Team Leader Yoon ang kanyang gamit kasama si pangalawang Kim Tae-woo. Agad niyang iniulat ang mga ginawa ni Lee Junho ngayong araw. Tiningnan ni pangalawang Kim Tae-woo ang contact information ni Lee Junho at nag-isip. Pagkatapos ay tinawagan niya ito, nakipagkita si Lee Junho kay pangalawang Kim Tae-woo para hanapin si Team Leader Yoon. Pagkakita pa lang niya ay pinagtawanan na niya si Lee Junho, pinakinggan niya ito, ngunit walang sinabi. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Tanong ni Team Leader Yoon. Sabi niya, gusto kitang bigyan ng pagkakataong magising. Huwag kang bumagsak at gumawa ng mga bagay na sisira sa taong minsan mong minahal. Hindi ba iyon normal? Akala naman ni Team Leader Yoon, pagkatapos mag-date sina Seo Hae-jin at Lee Junho, dapat ay sinabi na niya kay Lee Junho na ang pagiging malapit niya kay Seo Hae-jin ay katangahan at nakakahiya. Hindi maintindihan ni Lee Junho, bakit nakakahiya ang maging malapit sa taong gusto mo? Dahil lang sa hindi ko maintindihan ang iyong nararamdaman kaya nagulo ang buhay ng isang tao. Ito ang dapat na ikahiya at dahil sa iyo kaya ako naging ganito. Ito ang lohika ng isang kriminal. Puno ng galit na tiningnan ni Team Leader Yoon si Lee Junho. Sinabi ni Lee Junho, nakipagkita sa akin si pangalawang Kim Tae-woo. Bago ako pumunta, gusto kong kumpirmahin. Sa pagmamadali mong iulat ito sa kanya, gaano mo ba talaga gustong sirain si Seo Hae-jin? Alam ko na ang lahat ngayon. Dumating si Lee Junho sa kanyang appointment kay pangalawang Kim Tae-woo. Ang layunin ng pakikipag-ugnayang ito ay para hilahin siya sa kanilang panig. Sinabi ni Lee Junho na hindi sasang-ayon si Kim Tae-choi, ngunit sinabi niya, tatalakayin ko ito ng husto kay Kim Tae-choi. Sinabi ni Lee Junho, naiintindihan ko na kung bakit pagkatapos makipagkita kay pangalawang Kim Tae-woo ay sumasama sa kanyang panig ang ibang tao. Ang kanyang mga salita ay nakakagulat, ngunit alam ko rin kung bakit nalugi ang kanyang dating Hagwon. Hindi ito dahil sa mababang presyo ng pagbili ni Kim Si Kim, kundi dahil kahit mabuhay pa siya, hindi na siya magiging isang mahusay na guro, kaya nalugi ang Hagwon. Halos mamatay sa galit si pangalawang Kim Tae-woo. Nagpatuloy si Lee Junho sa pagmumura sa kanya, maging ang pakikipagsabuatan sa magnanakaw, o pakikipagsabuatan sa gumagawa ng chismis, o ang pagsira sa kabuhayan ng inosenteng tao. Ang mga gumagawa ng mga bagay na ito ay wala ng iba pa. Pagkatapos ng musika, kapag nagkaroon ng kaunting problema ang Hagwon, iiwan nila ito nang hindi lumilingon, kaya nalugi ang Hagwon. Kung paano ka nabigo noon, ganoon ka pa rin ngayon, maging si Team Leader Lee ay nag-iisip ng umalis sa iyo. Ang isang mabilis na pag-atake ay nagpagalit kay pangalawang Kim Tae-woo hanggang sa halos magmura siya, ngunit pinigilan niya ang sarili at sinabihan si Lee Junho na huwag hayaang lamunin siya ng kanyang emosyon. Pag-uwi niya, nag-isip siya, nagsuri at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagtalakay. Walang pakialam na sinabi ni Lee Junho, ano ang dapat kong suriin? Nagnakaw ba ako ng mga dokumento ng ibang tao? O kaya ba ay may pribadong relasyon si pangalawang Kim Tae-woo sa isang batang guro na nagpagalit sa kanya hanggang sa halos magmura siya? Tinanong ni Lee Junho, galit na galit ka ba? Ito ang pinagdadaanan ni Seo Hae-jin ngayon. Nararamdaman mo na ba ang kalahati ng nararamdaman niya? Kahit na pinagdadaanan niya ang lahat, hindi pa rin siya gumagawa ng maruming bagay na nagpapatunay na siya ay 100 beses na mas mahusay na guro kaysa sa iyo. Ang mga mananatili sa tabi niya ay mga tao, hindi mga langaw at mabibigo ka na naman. Galit na umalis si pangalawang Kim Tae-woo. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, labis din ang tensyon ni Lee Junho at umiinom lang siya ng tubig para huminahon. Kinagabihan, nakipagkita siya kay Seo Hae-jin at isinalaysay ang nangyari kanina. Sa una, balak niyang makipag-usap ng maayos, ngunit nagbago ang isip niya sa kalagitnaan dahil tila tuwang-tuwa si pangalawang Kim Tae-woo. Nahihirapan akong maunawaan kung bakit ang ilang tao ay nalulugod sa paninirang puri at pagpapakalat ng mga tsismis. Ang kanilang pang-araw-araw na buhay ay napakahirap at ang kanilang kinabukasan ay malabo, kaya hindi na nila pinapansin ang katotohanan, gusto lang nilang makarinig ng lahat ng uri ng tsismis at paksa.
Ngunit hindi dapat gawin iyon ni pangalawang Kim Tae-woo. Pareho siyang naninira ng iba at nagmamalaki. Sa paglipas ng panahon, makakalimutan ng mga tao ang kanilang mga kwento. Dadalhin pa rin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa Hagwon dahil karapatan nila iyon, ngunit sa sandaling ito, hindi ako upo ng tahimik. Patutunayan ko ang kawalang kasalanan ni Seo Hae-jin. Umiti siya habang nakatingin sa akin, at sa panahong ito, sa wakas ay nakakain ako ng isang magaan na pagkain ng may kapayapaan. Pagkatapos kumain, magkahawak kamay na magiliw na nagpunta ang dalawa sa Hagwon. Pagkatapos ihatid si Seo Hae-jin, sinabi ni Lee Jun-ho na pupunta siya sa bookstore at umalis. Bumalik si pangalawang Kim Tae-woo sa opisina at napansin na may kakalabas lang, mukhang isang real estate agent na nagpapakita ng silid. Pagpasok pa lang niya sa pinto, nakita niya na nawawala ang lahat ng gamit sa opisina. Sa nakita niya, tila may naintindihan si pangalawang Kim Tae-woo. Lumalabas na nakipagkita si Sang-sok kay Lee Jun-ho. Sinabi ni Lee Jun-ho na hindi pa binabanggit ni Kim Tae-choi ang anumang bagay kamakailan. Sinabi ni Sang-sok na walang sinasabi si Kim Tae-choi sa labas dahil nilinaw niya na hindi siya makikipag-usap sa sinuman tungkol sa pagpapatakbo ng Hagwon. Sa sandaling ito, tila may naisip si Lee Jun-ho, nagpaalam kay Sang-sok at umalis. Patuloy na iniisip ni Lee Jun-ho ang sinabi ni Sang-sok. Nauna rito, sinabi rin ni pangalawang Kim Tae-choi na tatalakayin niya ng gusto kay Kim Tae-choi ang tungkol sa kanyang paglipat sa Hagwon. Nakita ni Lee Jun-ho ang guro sa grupo ni Seo Hae-jin na nakipagkita rin kay pangalawang Kim Tae-woo noon na humihingi ng leave. Gusto pa rin ni Seo Hae-jin na panatilihin siya, ngunit diretsahan niyang sinabi na aalis siya pagkatapos ng buwang ito. Tumingin si Seo Hae-jin sa taong nasa harapan niya at sinabing, nagbigay ba sa iyo ng ibang kondisyon si pangalawang Kim Tae-woo? Halimbawa, bibigyan kanya ng mga materyales sa pagtuturo ni Seo Hae-jin, kaya tuluyan ng matatapos si Seo Hae-jin at matatapos na rin ang Hagwon na ito. Sumagot siya ng T, kaya dapat na silang umalis kaagad. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Seo Hae-jin ang taong nasa harapan niya, at ang lahat sa opisina ay mayroon ding komplikadong ekspresyon. Sa kabilang banda, dahil sa pagtatalo ni na pangalawang Kim Tae-woo at Kim Tae-choi, nagkasakitan silang dalawa at nagkaroon ng mga pasa at galos sa mukha. Nakita rin ito ng grupo ni Seo Hae-jin. Pagbalik sa bahay para magpahinga, nagkomento si Seo Hae-jin na parang hindi sila nanonood ng pelikula kanina. Sinabi ni Lee Jun-ho na mas maganda pa nga sila kaysa sa pelikula at lahat ng iyon ay kinunan ng mga estudyante. Wala silang masabi na tawa. Mahinang sinabi ni Lee Jun-ho kay Seo Hae-jin, pagdating ng panahon, kailangan kong isama ka sa pag-ehersisyo. Paano ka makakasama sa akin habang buhay kung ganyan ka? Nagulat si Seo Hae-jin at mabilis na pinalitan ang paksa. Gusto ko ng ice cream, bilhan mo nga ako. Walang nagawa si Lee Jun-ho kundi tumayo at bumili. Tiningnan ni Seo Hae-jin ang mesa na puno ng libro, kasama ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga estudyante ng Hagwon. Tila naalala niya ang ilang bagay na nakalimutan niya. Kinuha niya ang isang profesional na libro na nakita niya dati mula sa maraming libro sa istante. Sinabi ni Seo Hae-jin kay Lee Jun-ho na, gustong-gusto kita, mahirap isipin na wala ka sa tabi ko, ngunit hindi ko pa naisip ang hitsura ng ating kinabukasan. Dahil ang aking kasalukuyan at hinaharap ay madilim, sa tingin ko ay dapat akong umalis sa Hagwon. Tila nakalimutan ko ang orihinal na dahilan kung bakit ako kumikita. Sa simula, ginawa ko ang trabahong ito para kumita ng pambayad sa tuition, ngunit tuluyan kong napabayaan ang aking pag-aaral, at ang resulta ay bahagya lang akong nakakuha ng pasadong marka. Ngayon, biglang nawala ng maraming estudyante, doon ko lang nakita ang ibang bagay, naalala ko ang dahilan kung bakit ako kumikita. Sa totoo lang, matagal na dapat akong nakatapos ng pag-aaral, ngunit hindi ko rin masiguro ang resulta, at hindi ko rin alam kung gaano katagal. Ngunit kung sa panahong iyon ay nakamit ko ang isang layunin, ibigay mo sa akin ang isang maningning na diploma. Tiningnan ni Lee Jun-ho si Seo Hae-jin at sinabing, hanggat ito ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat, ngunit anuman ang maging resulta, dapat mong tanggapin ang aking suporta at pag-aalaga. Dito, nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Magkasama sina Chongmi at Song-kyu sa gabi. Nang panoorin nila ang video ni Kim Tae-choi at pangalawang Kim Tae-woo, nakita lang nila itong nakakatawa at walang kwenta. Sinabi ni Song-kyu na kailangan ng kanyang nanay ng mas maraming ehersisyo para makapagbukas ng Hagwon, kailangan niya ng ganitong lakas at tapang. Napatawa si Chongmi nang walang tigil. Tiningnan niya ang oras at sinabing, kailangan na nating umalis, kung hindi, mawawalan na tayo ng sasakyan. Medyo nahihiya si Song-kyu. Bakit hindi ako bumili ng kotse? Palagi kang nagmamadali para makahabol sa huling biyahe, hindi maganda iyon. Nang marinig ito ni Chongmi, ibinaba niya ang kanyang bag at tinawag ang may-ari ng tindahan para magdala ng alak at pagkatapos ay sinabing, mag-usap tayo ng mas malalim. Sabi ni Chongmi, kahit hindi ka bumili ng kotse habang buhay, ayos lang sa akin. Isang kotse lang iyon, kaya ko ring bilhan ka. Sana huwag kang magpanggap na mahirap na research student sa harap ko. Kung gugustuhin mo, kaya mong maging doktor. Kung ayaw mong magtapos, maaari kang manatili sa Hagwon habang buhay. Isugal mo ang lahat ng iyong natutunan. Huwag mong hayaan na ang isang guro sa Hagwon na tulad ko ay kumita ng kaunting pera at magsimulang magyabang. Hindi makapaniwalang tiningnan ni Song-kyu si Chongmi sa kanyang harapan. Napakabuti mo sa akin. Nakita ni Chongmi na si Song-kyu ay cute lang.
Kinaumagahan, hinarang ni Sung Kyu ang kanyang nanay at sinabing gusto niyang magpakasal. Ang taong gusto niya ay si Chongmi, hindi makapaniwala ang kanyang ina. Gusto ka rin ba ni Chongmi? Sigurado ka bang hawak mo na ang puso ni Chongmi? Napabuntong hininga si Sung Kyu sa kanyang ina, nag-aalala ka para sa ibang tao, hindi para sa iyong anak. Kung gayon, magbukas ka ng hagwon para sa akin, sa ganoong paraan ay mas mahahawakan ko ang puso ni Chongmi. Sabi ng kanyang ina, bakit pa kailangang pumunta sa ibang lugar? Mayroon ng napakagandang lugar ngayon. Pagkatapos ay hinanap niya si Kim Si Kim, sinabi niyang susuportahan niya ang mga kinakailangang gastos para sa hagwon at makakatulong ito sa hagwon na malampasan ang krisis na ito at kasabay nito. Kailangan din niyang maghanda para sa mga estudyante para sa susunod na semestre. Masayang sinabi ni Kim Si Kim, ikaw na ang pangalawang direktor at maaari na kayong lumipat ngayon. Sumagot ang nanay ni Sung Kyu, kung ganoon, mayroon akong isang kahilingan. Umaasa ako na sanayin si Chongmi para maging pangunahing guro ng hagwon. Kung tutuusin, hindi na angkop si team leader Seo Haijin-jeo na maging pangunahing guro. Sinabi ni Kim Si Kim, totoo yan, pero bakit si Chongmi? Sinabi ng nanay ni Sung Kyu, siya mismo ay napakahusay at may kakayahan. Bukod pa rito, sa tingin ko ay kayang abutin ni Chongmi ang taunang sahod na 1 bilyong Korean won. Gusto ko siyang sanayin ng maayos at ibigay sa aking anak. Nagulat na tanong ng Kim Si Kim, hagwon? Nagpatawa ito sa nanay ni Sung Kyu. Ang tinutukoy niya ay si Chongmi. Kinagabihan, nakipagkita ang Kim Si Kim kina Seo Haijin at Lee Junho at isinalaysay kay Seo Haijin ang nangyari ngayong araw. Pareho silang masaya, maaayos ba nila ang problema ng hagwon? Malungkot na sinabi ni Kim Si Kim na kailangan nilang palitan si Seo Haijin at ang posisyon ng pangunahing guro ay ililipat kay Chongmi. Sinabi ni na Seo Haijin at Lee Junho sa kanya na nakakadismaya iyon pagkatapos ay hindi na nakapagpigil si Seo Haijin. Tumawa siya at sinabi sa Kim Si Kim na tatalikuran niya ang posisyon ng pangunahing guro. Masayang tinulungan ng lahat ang nanay ni Sung Kyu na ayusin ang opisina. Inayos ni Seo Haijin ang kanyang gamit, sinabing mamimiss niya ng husto ang ilang estudyante. Sinabi ni Seo Haijin kay Chongmi ang tungkol sa assistant at hiniling niya na alagaan si Minjae. Sinabi ni Chongmi na siya ang dapat humiling dahil si Minjae ay isang senior dito. Kinagabihan, nagpropose si Lee Junho kay Seo Haijin sa silid-aralan at inilabas ang singsing. Sinabi ni Lee Junho na matagal na niya itong nabili at palagi niya itong dala. Sa madaling panahon, kailangan mong pumunta sa paaralan at makikilala mo rin ang ibang kalalakihan. Kaya, dapat gumawa ako ng palatandaan para malaman ng lahat na mayroon kang boyfriend. Inilagay ni Lee Junho ang singsing kay Seo Haijin. Tiningnan niya ang singsing at sinabing, napakaganda nito. Magkahawak kamay ang dalawa. Nagtatapos dito ang kwento. Salamat sa panonood ng pelikulang ito sa aming channel. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.